Lumabas na, lumabas na, lumabas na ang bata. Batiin. Binabati kita, Ginang Su. Sa pagkakaroon ng isang anak na babae. Patingin nga ng bata. Patingin nga ng bata. Bakit ang pangit nito? Bakit may pulang marka sa mukha niya? Dali, dalhin mo siya sa labas, alisin mo. Alisin. Alisin. Ginoong Su, ayaw ng asawa mo sa bata dahil sa sobrang pangit daw. Ayaw niya itong anak. Bakit ang pangit-pangit? Paano na lang ito mag-aasawa sa hinaharap? Mas mabuti pang sakalin na lang natin ngayon. Kawawang bata. Kung ayaw ninyong alagaan, ako na ang bahala. Dadalhin ko siya sa probinsya para alagaan. Hoy, humanap ka agad ng babae. Nadroga si Boss Xiao. Nakababad siya ngayon sa tubig. Nasaan si Su Xiao mo? Sandali lang hindi siya nabantayan. Nawala na naman. Kanina, humingi ng prutas ang bisita. Pumunta si Xiao mo para maghatid ng prutas. Ang pangit-pangit niya. Paano mo siya pinahatid ng prutas sa bisita? Kung maabala ang mga bisita, wala ng trabaho ang sinuman sa inyo. Inutusan kitang maglinis ng kabeta, hindi magpalibot-libot. Huwag mong isiping dahil anak ka ng pamilyang Su, hindi kita kayang pag-alitan. Pasensya na po, supervisor, aalis na ako. Anak pala siya ng pamilyang So. Ano ang nangyari kay Presidente Zhang Yuan? Maghanda ng mamahaling regalo, bukas tayo ay pupunta sa pamilya So para maghingi ng kamay. Ano? Ang presidente ng Xiao Shai Group ay pupunta sa bahay natin para maghingi ng kamay. Mabuti. Mabuti, papagandahin ko agad ang anak ko. Ayos. Xiao Li, kailan mo nakilala ang presidente ng Xiao Shai Group? Maghahain siya ng pag-ibig sa'yo. Ito ay napakalaking karangalan. Presidente Xiao, isang taong ganoon kalaki. Paano ko siya makikilala? Hindi mo siya kilala? Baka para sa kapatid mong babae ang pag-ibig niya. Imposible yan. Ang pangit-pangit ng kapatid mo. Hindi siya magkakagusto roon. Si Su Xiao mo, ang cute-cute. Ayaw kahit ng aso. Kung hindi lang dahil sa kabaitan ng ina mo noon, sakaling ko na sana siya. Siya ang batik ng pamilya nating Su. Xiao Li, dali, umakyat ka sa kwarto at magbihis ng maayos. Tiyak na si Presidente Xiao ay para sa'yo ang pag-ibig niya. CJ. Hahaha.
Bakit nawala ang birthmark sa mukha ko? Kaya ba dahil sa lalaking iyon kagabi? Pero sanay na ako sa buhay na may birthmark. Hi, Sayoli. Ang ganda ng suot mo ngayon. Huwag mo akong tawagin ng pangalan, tol. Kahit magkapatid tayo, magkaiba talaga ang itsura natin. Magkaiba rin ang magiging kapalaran natin. Walang lalaking magkakagusto sa'yo. Ako, iba ang sitwasyon. Mag-aasawa na ako sa mayaman. Simula ngayon, hindi na kita kinikilalang ate. May bisitang EXC tayo ngayon. Kailangang malinis ang bawat sulok, walang dapat alikabok. Xiaoli, anong ginagawa mo? Nangangatog lang naman ang kamay ko. Humarap ka pa sa akin, pero kitang-kita kung sinadya mo iyon. Suksiao mo, humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Nanay, pwede akong maglinis ng sahig. Pwede akong magtrabaho sa hotel. Bilang pinakamababang uri ng serbidor, gagawin ko iyon. Pero kanina, sinadya talaga ni Xiaoli iyon. Bakit lagi na lang? Sumasagot ka pa? Mag-aasawa na ang kapatid mo sa mayaman. Ikaw, pabigat ka lang sa amin. Kung hindi ka hihingi ng tawad sa kapatid mo ngayon, babasagin ko ang mga binti mo. Boss Su, dumating si Xiao Yanchen para maghingi ng kamay. Iwi agad si Binibini sa kanyang kwarto. Kung wala akong pahintulot, huwag siyang palabasin. Tatay, sandali. Bitawan mo ako. Boss Xiao, narinig ko po na narito kayo para maghingi ng kamay. Oo. Sino ang panganay na dalaga ng pamilyang So? Ang pamilya namin ay iisa lang ang panganay na dalaga. Iyon ay ang aking anak na si Suli. Nga, ako at ang aking asawa ay isa lang ang anak na babae, si Xiaoli. Binibining So, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Kagabi, may naglagay ng gamot sa akin. Kaya't nagawa ko sa'yo ang hindi nararapat na pag-uugali. Ngunit handa akong panagutan ito para sa'yo. Nais kong ikaw ay pakasalan, na may dala 20 bilyon na bigay kaya. Binibining So, payag ka ba? Diyos ko, kagabi si Boss Xiao ay nakipagtalik sa isang babae. Ngunit nagkamali siya at akala ako iyon. Siyempre, payag, ang pagpapakasal ng aking anak kay Boss Xiao ay biyayang nakamit mula sa nakaraang buhay niya. Binibining So, nais kong marinig ang iyong sagot. Boss Xiao, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Boss Xiao, ako. Anong tunog yon? Meron. May naririnig ka? Bakit wala akong naririnig? Xiaoli, narinig mo ba? Wala akong naririnig. Wala rin akong naririnig. Kanina pa nga may naririnig ako, sigaw ng babae. Narinig ko rin. Ginoong Xiao, yung naririnig mo kanina, yung pusa namin yun. Ha? Kung magsalita ka pa, pupugutan kita ng dila. Ginoong Xiao, seryoso po ba kayong pakakasalan ako? Oo. Gusto kitang pakasalan. Kagabi, binigyan mo ako ng pakiramdam na hindi ko pa naranasan. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Ano na ang gagawin ko? Gusto ko na siyang pakasalan.
Pero paano kung malaman niya, hindi ako yung babae kagabi? Papatayin kaya niya ako? Ginoong Xiao, masyadong nasasabik ang anak ko kaya hindi makapagsalita. Siya kasi, masyadong masaya lang. Ang anak ko, ipagkakatiwala ko na sa inyo. Binibining Su, itong panyo. Ang scarf na ito, ako. Kitang-kita naman na napakamahal ng scarf na ito. Tiyak na, galing yan sa isang mamahaling brand na espesyal na ipinagawa para sa pamilya Xiao. Si Xiao Mo ay anak mo rin. Ngayong graduate na siya sa kolehiyo. Bigyan mo naman siya ng trabaho. Hindi naman pwedeng. Manatili lang siyang nakatira sa probinsya kasama ko. Sige, inay, kung ganoon ang gusto mo, gagawan ko ng paraan. Ganito na lang. Dalhin mo agad ang ate mo sa kwarto para magpahinga. Tatay, ako na ang maghahatid kay ate. Sige, ikaw na. Halika na. Lahat ng pag-aari ng pamilya Su ay akin. Kung mag-aangas ka at makikipag-agawan sa akin, hindi kita patatawarin. Boss Xiao, akin po ang scarf na ito. Salamat po sa pagbalik nito. Hindi ko akalain na ang babaeng hinahanap ni Xiao Yanshen ay si Su Xiao mo pala. Buti na lang at agad kong nalaman. Su Xiao mo, isang hamak kang tao. Wala kang karapatang magpakasal sa isang mayamang pamilya. Ang hinahanap ko. Ikaw nga. Ay, ang saya-saya talaga. Ginoong Xiao, kung ikakasal ang anak ko sa inyo, talagang makikinabang din ang pamilya namin na Su. Mula ngayon, sino mang hindi rumispeto sa pamilya ninyong Su, ay kaaway ko na, si Xiao Yanchen. Ginoong Xiao, maupo muna po kayo. Kukuha ako ng sariwang prutas para sa inyo. Xiao Li, ang gawaing ito, paano mo gagawin? Ako na. Samahan ko kayo. Sige, tayo na. Xiao Li, ano na nangyari sa scarf na ito? Alam kong wala kang ganyang klaseng mumurahing scarf. Nanay, scarf ito ni Su Xiao mo. Ang hinahanap ni Xiao Yanshen ay si Su Xiao mo. Si Xiao mo ang nakasiping ni Xiao Yanshen kagabi. Nababaliw na ba si Xiao Yanshen? Ang pangit-pangit ni Xiao mo. Ganon ba siya kahigpit? Kagabi, si Xiao Yanshen ay tiyak na hindi nakita ang mukha ni Su Xiao mo. Kung hindi, hindi siya magkakamali ngayon. Ano nang gagawin natin? Kung tatawagin natin si Xiao mo, tiyak na matatakot si Ginoong Xiao. Ang pangit-pangit niya talaga. Kung makita ni Xiao Yanshen si Su Xiao mo, tiyak na magagalit siya dahil kagabi ay nadungisan siya ni Su Xiao mo at idadamay ang pamilya nating Su. Tama, huwag nating papayagang makita niya si Xiao mo. Nanay, basta't ako ang pumalit kay Su Xiao mo para pakasalan ang pamilya Xiao. Mula ngayon, ang pamilya nating Su ay magkakaroon ng walang katapusang kayamanan at karangyaan. Anak ko, hindi na sayang ang pagmamahal ko sa'yo. Sir Xiao, tuloy po kayo. Halika. Nauuhaw ka siguro. Halika. Halika. Presidente, may kumikilos sa ikalawang palapag. Huwag kang tatakbo. Assistant Zhang. Walang tao sa ikalawang palapag. Mali ang narinig mo. Sir Xiao, wala talagang tao sa itaas. Huwag kang akyat. Hoy, Sir Xiao, huwag kang akyat. Sir Xiao, ako mismo ang naghiwa ng prutas para sa inyo. Gusto niyo bang tikman? Sir Xiao, ang anak ko, para lang makapaghiwa ng prutas para sa inyo. Muntik nang maputol ang kamay. MS, Su. Kung hindi ka naman sanay sa mabibigat na gawain, huwag mo nang gawin sa susunod. Kasi kapag nasaktan ka, masasaktan din ako. President Su, tumalon sa bintana ang panganay na dalaga. Ano? Su Kai, hindi ba't sabi mo isa lang ang anak mong babae? Sino yung panganay na dalagang tumalon? Sir Xiao, ang pamilya namin, talagang isa lang ang aming binibini. Iyon ay ang aking anak na babae, si Suli. Hindi kami magluloko sa inyo, at hindi rin kami nagsisinungaling. Bakit sabi ng gwardiya ninyo? Tumalon ang binibini. Ano ang ibig sabihin noon? Tama ang narinig ninyo. Ang gwardiya namin ay talagang nagsabing tumalon ang binibini. Niloloko ninyo ako? Talagang hindi kami nanloloko sa inyo. Ang tinutukoy ng aming gwardyang binibini, hindi po iyon tao. Isang alagang aso iyon. Ang pangalan niya ay Binibini. Napakapilya po ng asong iyon.
Natatakot po ang ginang na makaabala sa inyo, kaya pinabantayan ako sa aso sa ikalawang palapag. Tapos kanina lang, yung aso, mula sa bintana, ay tumalon. May trabaho pa ako sa kumpanya. Balik na lang ako sa ibang araw. Boss. Sa tingin ko, may problema ang pamilya So. Tingnan ninyo ang kanilang mga gwardya. Kanina pa sila nanginginig sa takot. Tiyak na may problema dito. Imbestigahan mo ito para sa akin. Ilang anak na babae talaga mayroon si Sukay. Ang ibig ninyong sabihin ay, bukod kay Suli, may iba pang anak na babae si Sukay. Oo, kung may iba pa siyang anak na babae, ano ang punto ng pagtatago nito? Ang pagpapakasal ng kanyang anak sa isang taong katulad ninyo ay karangalan para sa buong angkan nila. Kaya nga pinapaimbestiga kita. Opo. Xiaomu, bakit ka nasugatan? Ayos lang ako, kailangan na nating umalis. Hinto. Ikaw ba ang panganay na anak ng pamilya So? Boss Xiao. Naiwan po ang cellphone ninyo sa bahay ko. Boss Xiao. Ito po ang cellphone ninyo, di ba? Oo, cellphone ko nga yan. Salamat ha. Walang anuman po, sasamahan ko na lang po kayo. Hindi na kailangan. Umuwi ka na muna. Sige po. Yung babae kanina. Tumakbo na po. Pilay na pilay. Ang bilis pa rin tumakbo. Sa tingin mo, posible kaya na siya ang panganay na anak ng pamilya So? Di ko po alam yan, pero aalamin ko po. HMM. Tatay, nanay, si Xiao Yanshen, naghihinala na kaya sa akin. Kanina, gusto ko siyang ihatid. Ayaw niya. Kapag nalaman niya ang tungkol kay Suxiao mo, wala na akong pag-asa. Xiao Li, huwag kang matakot. Kapag nahuli na natin si Suxiao mo, papadala agad natin siya sa ibang bansa. Hindi natin siya papayagang makita si Xiao Yanshen. Ganito, halika rito, bodyguard. Gawin mo ito, magdala ka ng ilang tao at maghanap sa paligid ng subdivision. Kailangan mong mahuli si Suxiao mo para sa akin. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan. Sige na. Kumusta? Aray, Anong nangyari? boss, may nabangga ako. Siya yun. Boss, sigurado po ba kayo na siya yung babae kagabi? Boss. Boss. Hindi ako sigurado. Kasi sobrang hinahanap ko siya. Kaya ngayon, kahit sinong babae ang makita ko, parang siya na. Huwag po kayong mag-alala. Paggising niya, tatanungin natin. HMM. Boss So. Hinanap na namin ang buong subdivision, loob at labas. Pero wala pa rin ang bunso. Hindi namin alam kung saan siya nagtago. Ano? Wala siyang dala na cellphone, walang wallet. Saan pa siya pupunta? Mga walang kwenta kayong lahat. Baka tumakas siya papuntang probinsya. Ganito na lang. Ikaw magmaneho at hanapin siya sa probinsya. Ano man ang mangyari, ibalik mo siya rito. Sige, hahanapin ko na siya. Nasaan ako? Bakit ako nakahiga rito? Gising na po kayo, huwag po kayong gagalaw. Tatawagin ko po ang doktor. Sige. Nakuha ko na. Gising na? Doktor, ang sakit ng ulo ko. Anong tawag mo sa akin? Doktor, hindi ka ba doktor? Hindi mo ako kilala? Hindi nga kita kilala. Hindi ka pala doktor. Bakit ka pumasok? Ni hindi mo nga ako kilalang si Xiao Yanchen. Ang tanga-tanga mo talaga. Ako ang nakabangga sa'yo. Ikaw pala, kaya pala ako nandito. Masamang tao ka. Tatakas ka. Huwag kang tatakbo. Huwag kang aalis, o tatawag ako ng pulis. Doktor, paki-examine nga siya. Malakas ang kapit ng babaeng ito. Baka sakali, pwede nang umuwi. Napakaligalig mong babae. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ganito ako. Ikaw pa ang may ganang magsabi niyan. Paano makukontak ang pamilya mo? Papasikaso ko ito sa assistant ko para pag-usapan ng bayad pinsala. Pamilya. Sino ang pamilya ko? Sino naman ako? Doktor,
Nawalan ba siya ng memorya? Malamang. Pagalingin mo siya agad. Presidente Xiao, tungkol sa pagkawala ng memorya, wala masyadong paraan ng paggamot, nasa kanya na yan, kung magbabalik ba ang alaala niya. Habang hindi pa bumabalik ang alaala niya, ako ba ang mag-aalaga sa kanya? Alam ko na. Hello. Hello, Presidente. Nalaman na namin ang lahat. Si Sukay ay may 2 anak na babae. Bukod kay Suli, meron pa siyang isang anak na babae. Ang pangalan ay Su Xiaomo. Tama nga ang hula ko. Niloko ako ni Sukay. Ang babae na hinahanap ko ay tiyak na si Su Xiaomo. Oo. Nasaan si Su Xiaomo? Dati siyang nagtatrabaho sa Emperor Hotel. At ang impormasyong ibinigay mo ay eksaktong tumutugma. Nasaan na siya? Gusto ko siyang makita kagad. Presidente, si Su Xiaomo ay nawawala. Isang buhay na tao. Paano mawawala? Ang pamilya Su kaya ang nagtago sa kanya? Sabihin mo kay Sukay. Kung hindi siya makikita, sa loob ng 3 araw, papabagsakin ko ang pamilya Su. Opo. Anong ginagawa mo? Tito, pwede na raw akong umalis ng ospital, sabi ng doktor. Umalis na tayo. Binabalaan kita. Huwag mo akong hawakan. May ginto ba sa katawan mo? Ang yaman-yaman. Kung hindi lang nahihilo, sinong gagawa niyan? Ang liit-liit nito. Mas mainit pa ang ulo kaysa sa akin. Kailangan nating hanapin agad ang pamilya niya. At ihatid siya. Ano na ang gagawin natin? Hindi pa alam ni Xiao Yanchen kung gaano kapangit si Xiao mo. Akala niya, itinago namin siya, inutusan pa niya kami, na sa loob ng 3 araw, kailangan naming isuko si Xiao mo. Ano ang gagawin natin? Ano nang nagmamadali? 3 araw pa naman. Baka mahirapan pa tayong hanapin siya. Paano kung hindi natin siya makita? Saan ba siya pupunta? Wala siyang pera, wala ring kakayahan. Baka mahirapan pa tayong hanapin siya. Yan Chen. Ito ba yung kasama mo sa hot spring, na naglalaro sa tubig, ang binibini ng pamilyang Su? Ang ganda-ganda niya talaga. Tito, ano yung maglaro sa hot spring? Huwag kang makialam. Bata ka lang. Kung hindi siya ang binibini ng pamilyang Su, bakit mo siya dinala rito? 2 araw pa lang. Nagbago na ang puso mo. Bakit ngayon ko lang napansin, na ganyan ka pala ka Bob Arrow? Lola, hindi ganyan ang nangyari. Mahaba ang kwento. E di sabihin mo ng maikli, bakit mo dinala rito? Ang batang yan, pumayag ba ang magulang niya? Nawalan siya ng memorya. Kaya wala akong magawa kundi dalhin muna siya dito sa bahay. Kawawa naman. Bigla-bigla, 2 babae na ang inaaway mo. Paano mo kakayanin yan? Lola, hindi ganoon ang relasyon namin. Kapag nakita ko ang pamilya niya, agad ko siyang pauuwiin. Paano kung hindi mo sila makita? Huwag ka nang mag-alala. Mayaman naman tayo. Kahit buong buhay niya, kaya nating buhayin siya. Bata. Ano ang pangalan mo? E di tawagin na lang nating si Yameng, sumunod sa apelyido ko. Ang bait mo naman, si Yameng. Kung ikaw ang magiging apo ko sa tuhod, ang saya-saya ko. Lola, nahanap ko na ang kinaroroonan ng binibini ng pamilyang So. Ang asawa ko ay si Su Xiaomo lang. Tito, ang pogi mo ngayon. Malamang mahuhumaling sa'yo ang anak na babae ng pamilya Su. Siguradong mabibighani siya. Pumunta ako rito para tawagin kang kumain ng almusal. Hoy, Tito, nasaan ang kurbata mo? Saan napunta ang kurbata mo? Tito, ang bango mo. Anong brand ng pabango ang ginagamit mo? Ang kapal ng mukha mo, baka hindi ka na ikasal. Presidente, nandito na ang mga tao mula sa pamilya Su. Oo, pasukin mo sila, nang mabilis. Ang pamilya Suang, naghatid kay Xiaomo dito. Oo, binigyan ko sila ng 3 araw para ihatid si Xiaomo, kaya ngayon dinala na nila rito. Gusto kong makita kung gaano kaganda itong si Su Xiaomo, at bakit ka nabighani ng ganito. Presidente Xiao, Bakit 3 lang kayo? Nasaan si Xiaomo? Xiao. Pinapahanap ko siya ng lahat ng tao ko, pero hindi talaga siya mahagilap, hindi ko siya itinago, siya ang
tumakas. So Kai, sa tingin mo, maniniwala pa ako sa kasinungalingan mo? Xiao, totoo ang sinabi ng asawa ko. Aminado ako, nagsinungaling kami sa'yo noon. Pero ngayon, may dahilan kami. Sige. Makinig na lang ako. Ano ba talaga ang dahilan nyo? Kung ngayon, wala kayong masabing dahilan para makumbinsi ako. Pababagsakin ko, ang pamilya So. Xiao, hindi niya nakita noon ang tunay na mukha ni Suxiao mo, kaya laging may pangarap kayo para sa kanya. Si Suxiao mo, ang pangit talaga ng itsura niya. Kaya, Hindi namin siya ipinakilala sa publiko. Kung hindi, bakit namin tatalikuran ang pagkakataong makapag-asawa sa pamilya Xiao? Xiao, totoo ang lahat ng sinabi ng nanay ko. Yung Suxiao mo, may malaking marka sa mukha niya. Nakakatakot talaga. At, dahil lumaki siya sa probinsya, napakatanga niya. Ngayong lumabas siya, baka patay na siya sa labas. Imposible. Nagsisinungaling kayo sa akin. Tito, uminom ka muna ng tubig. Ang babaeng ito, Ang klokla mo naman. Sa susunod, hayaan mo na lang ang mga katulong ang gumawa. ayos lang po, Tito. Hindi naman masakit. Boss Xiao, ito po ang panganay kong anak na si Xiao mo. Hindi siya kagandahan tulad ng bunso kong si Xiao Li. At sa totoo lang po, hindi na namin talaga siya mahanap. Ang panganay kong anak na si Xiao mo. Kahit na mahanap pa namin siya, baka hindi nyo rin siya magustuhan. Kaya mas mabuti pa, ang bunso kong anak, si Xiao Li, ang ipakasal ko sa inyo. HMPH, ang bunso mong anak, hindi maganda tulad ni Xiaomeng. Lola, sino po ang sinasabi ninyong? Xiaomeng. Ito ba yung babae? Oo. Ang babae, na pinulot lang ng apo ko sa kalye, ay mas maganda pa sa bunso mong anak. Pinulot sa kalye. Ikaw, Xiaoming ang pangalan mo. Tita, kilala mo ba ako? Ang boses ng babaeng ito ay parang boses ni Xiao mo. Pero, mas maganda siya kaysa kay Xiao mo. So Kai, pakikinggan ninyo. Kahit na pangit man si Xiao Mo, pananagutan ko pa rin siya. Binibigyan ko kayo ng 1 buwan para hanapin si Xiao Mo. Kailangan kong makita siya, buhay man o patay. Kung hindi ninyo siya mahahanap, ang pamilya ninyong So ay mawawala na rin sa Nanguo. CJ, kung hindi naman po kayo nandidiri kay Xiao mo, tututukan ko po ang paghahanap sa kanya. Umalis kayo. Tara na. Yan Chen. Dahil hindi alam kung buhay pa si Su Xiaomo. Mas mabuti pang pagigihan mo ang relasyon mo kay Xiaomeng. Hindi naman pwedeng maghintay ka lang sa iisang puno. Hoy, boss, ano yun? Nahanap na ba ang pamilya ni Xiaomeng? Walang nagre-report ng nawawalang kamag-anak sa pulisya nitong mga nakaraang araw. HMM, si Xiaomeng, baka ulila. Ipagpatuloy mo ang investigasyon. CJ, Lola, nakakasagabal na po ako sa inyo dito. Baka naman, lumipat na lang ako. Lilipat ka, sasama ako sa'yo. Hindi tulad ng iba na walang puso ang lola mo. Lola, tumawag lang ako para magtanong. Hindi ko naman siya pinapalis. Tama ba? Ganon dapat. Si Xiaomeng ay masunurin, at responsable. Huwag mo siyang aapihin. Kumusta? Dr. Zhang. Ano? Stage 4 na cancer. Stage 4 na cancer na pala si Tito. Hala, ang hirap naman ng buhay niya. Sigurado na ba? Sigurado. gusto po ba ninyong sabihin sa lola ninyo, tinataya namin, mga 6 na buwan na lang ang natitira sa kanya. Sige. Naiintindihan ko. Ito, huwag muna nating sabihin sa kanya. Sino? Tito, pinapadala po ako ni Lola para maghatid ng pagkain sa inyo. Hindi ba stage 4 na cancer ang mayroon si Tito? Bakit ang lakas pa ng gana niya? Tapos ka na ba sa pagtingin? Bakit mo ako tinitingnan ng matagal?
Alaynan. Sabi po ni Lola, bantayan ko kayong kumain. Natatakot po siyang masayang ang pagkain. Sa mundo na ito, si Lola lang ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Sayang. Stage 4 na cancer si Lola. Hindi na siya magtatagal. Tito, malamang naisip niyang hindi na siya magtatagal, kaya malungkot siya at umiyak. Bakit ka umiiyak? Hindi naman kita ininsulto. Tito, huwag kang mag-alala. Kahit na, medyo ayaw ko sa'yo noon. Pero mula ngayon, hindi na kita kainisan. Sa mga huling araw, sasamahan kita ng maayos. Xia Meng. May sira ka ba? Lumabas ka. Hoy, hoy, anong ginagawa mo? Hoy, hoy, bakit ka ganyan? Presidente, sir, may sasabihin ako sa inyo. Aalis muna ako, tumigil ka. Hindi ikinakausap, lumabas ka. Presidente, anong nangyayari? Yung ipinaimbestiga ko, anong nangyari na? Sasabihin ko na nga po sana. Pinahanap ko sa lahat ng orphanage sa buong lungsod. Pero wala talagang nakita tungkol sa Siameng na ito. Dapat, 1 linggo na siyang walang kontak sa pamilya. Pero walang nagreklamong naghahanap sa kanya. Napakakaiba talaga ng pagkakakilanlan niya. Ano ba talaga ang pinanggalingan niya? Ano po sa tingin ninyo? Posible kaya na siya ay spy mula sa kalabang kumpanya? Tingnan mo ang kanyang katalinuhan. Mukha ba siyang spy? Presidente, bakit naman po ganun? Para sa akin, mukha naman siyang mausisa. Oo nga pala, bakit may tubig sa mesa ninyo? Yung tubig sa utak niya. Ipagpatuloy mo ang investigasyon. Sige. Ay, ang katawan ko ay lalong humihina. Sa tingin ko, hindi na ako magtatagal, pero si Yan Chen, mag-isa pa rin siya, hindi ko alam kung bago ako mamatay, ay makikita ko pa ba siyang mag-asawa. Lola, hindi ba't pinili ng binata ang bunsong anak ng pamilya Su? Yung bunsong anak ng pamilya Su, hindi ba't nawawala, hindi ko alam kung mahahanap pa siya. Para sa akin, mabuti si Xiaomeng. Oo nga, mabait at responsable si Xiaomeng, gusto ko rin siya. HMM. Bakit hindi natin gawing mag-asawa sila? Responsableng lalaki si Yan Chen. Pagdating ng panahon, pananagutan niya si Xiaomeng. Lola, hindi po ba kayo natatakot na magalit ang binata? Malapit na akong mamatay, wala na akong pakialam kung magalit siya o hindi. Napakabuti ni Xiaomeng, magugustuhan niya ito sa dakong huli. Ang apo ko, kilala ko. Tama ka. Bilisin mo. Kunin mo yung alak na, tinago ko ng 30 taon. Sige po. Lola, nandito na ako. Xiaomeng, may sasabihin ako sa iyo. Hindi ba sasabihin sa akin ni Lola na may malubhang sakit si Tito? Ay, Kapag namatay na si Tito, ang malaking bahay na ito, ay tanging kami na lang ni Lola ang titira. Xiaomeng, may nangyari sa aming pamilya. Sa tingin ko hindi magtatagal. Ako at si Yan Chen ay magkakalayo na magpakailanman. Talaga nga. Malapit nang mamatay si Tito. Lola, huwag kang mag-alala, nandito naman ako para sayo. Tama. Nandito ka, Xiaomeng. Lola, may isang hiling ako. Hindi ko alam kung kaya mo, natulungan akong matupad ito. Lola, huwag kang mag-alala, anumang hiling mo, tutulungan kita. Nais kong makasama mo si Yan Chen. At kung magkakaroon kayo ng anak, mas magiging mabuti pa. Si Tio, bilang tanging tagapagmana ng pamilya Xiao, ay malapit nang mawala sa mundong ito. Kung hindi pa kayo magmamadaling magkaanak, mawawala na ang lahi ng mga Xiao. Xiaomeng, ang bagay na ito, napakahirap ba para sayo kung hindi ka sisang-ayon? Lola, napakabuti mo sa akin. Parang totoong lola ko na. Siyempre, gusto kitang tulungan. Maraming salamat sayo. Ako at si Yan Chen,
Hindi ka namin pababayaan. Yan Chen. Masaya si Lola ngayong gabi. Inilabas ko ang alak na tinago ko sa loob ng 30 taon. May malubhang sakit na si Tio. Makakainom pa ba siya? Baka isang baso pa lang. Mamatay na. Pagkatapos, paano na ang pagpapatuloy ng lahi ng mga Xiao? Tikman mo. Sige. Tio. Ako na ang iinom para sa'yo. Yan Chen. Tingnan mo, ang galing ni Xiaomeng. Uminom ka rin ng isang baso. Tio. Ikaw, ganito ka uminom. Kaya mo ba? Pinag-aalinlanganan mo ako? Xiao Mo. Ikaw si Xiao Mo? Akala pa naman ni Tito, ibang babae ako. Hayaan mo na. Ilang araw na lang naman siya mabubuhay. Hindi ko na siya papansinin. Dito rin kinain ni Xiao Mo dati. Tito, pagod ka ba? Alam kong sobrang mahina ang pakiramdam mo ngayon. Halika, tutulungan kitang mahiga. Mahina ang pakiramdam ko. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon, para matuto ka. Aray, hindi ba't may malubhang sakit ka, Tito? Bakit wala kang halos, kahit anong itsura ng isang may sakit? Anong pinagsasabi-sabi mo dyan? Ah, wala. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kahit nakagabi, parang normal na lalaki ka namang kumilos. Pero, payo ko sa'yo, huwag mong masyadong ubusin ang sarili mong katawan, dahan-dahan lang. Para naman, makapagtagal ka pa ng ilang taon. Anong ibig mong sabihin? Parang normal na lalaki kagabi. Normal na lalaki talaga ako. Normal na lalaki talaga ako. Kahit may malubhang sakit ka na, Tito, matigas ka pa rin ang ulo. Hay, nakakainis talaga ang pagmamataas ng mga lalaki. Lasing ako kagabi. Akala ko ikaw si Xiao Mo. Okay lang, hindi ako galit. Talagang hindi galit? Alaynan. Siyempre, nasiyahan naman din ako. Walang hiya. Yan Chen. Mukhang napakaganda ng pakiramdam mo. Kagabi ba, mabuti ang tulog mo. Lola. Yung alak kagabi. May problema kaya? Anong problema ng alak? Hindi mo lang kayang kontrolin ang sarili mo. Ginawa mo yun kay Xiaomeng. Paano mo masisisi ang alak? Yan Chen. Mamaya, isama mo si Xiaomeng sa trabaho. Hindi naman pwedeng lagi na lang siyang nandito sa bahay kasama ko. Kailangan niyang matuto ng kakayahan. Paano na lang siya mabubuhay sa hinaharap? Lola. Nako, ito lang naman ang maliit na hiling ng lola mo. Hindi mo pa magawa. Hindi ko naman sinabing pakasalan mo siya. Sige.
Isasama ko siya sa trabaho. Tito, malapit ka nang maging 30 taon na. Araw-araw ka pa rin pumapasok sa trabaho. Kanino ka ba nagpapakita ng galing? Anong tinitingnan mo? Maganda ba ako? Tito, hindi ka ba napapagod sa trabaho mo araw-araw? Sa totoo lang, bukod sa trabaho, marami pang ibang makabuluhang bagay na pwedeng gawin. Siya mo. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Baka naman, huwag ka nang pumasok ngayon. Samahan kita maglibot. Akala mo ba wala akong ginagawa? Kung ayaw mong sumabay sa akin papasok, pwedeng-pwede kang bumaba ngayon din. Sige, isang beses lang to ha. Huwag nang maulit. Gusto ko lang sanang magpahinga ka. Hindi naman ako yung gustong maglaro. Huwag kang magdadahilan. Ako na ang bahala. Tito, gusto kong tingnan yung tindahang ito. Sige, pumunta ka. Sasagutin ko lang tong tawag. Hindi ba yan yung babaeng? Hinatid ni Xiao Yanchen. Bakit siya nag-iisa lang doon? Sa tabi niya, wala man lang bodyguard. Siguro katulong lang yan. Lesiu, Tara. Ma, itong damit na ito, bagay kay Daddy, di ba? Ako ang unang nakakita nito. Ibalik mo sa akin. Katulong, alam mo ba kung magkano ito? Hindi mo naman yan kayang bilhin. Kahit magkano pa yan, ako ang unang nakakita. Ibigay mo sa akin. Ang damit na ito, 38,000 pesos. Kung hindi mo kayang bilhin, huwag mo nang tingnan. Baka madumihan mo. Kaya mo bang bayaran? Ang damit na ito, bibilhin ko. Sandali, 38,000 lang pala yan? Ano na nagyayabang ka dyan? Ay naku, ang lakas ng loob mo ah. Sa tingin ko, sa pagiging katulong mo sa pamilya Xiao, nagiging mayabang ka na. Gusto kong malaman kung talagang kaya mo bang bilhin o hindi. Kung wala kang pera, bakit ka pumasok sa tindahan namin? Lumabas ka na. Ang petsa ng pagpirma sa kontrata sa Huanyo Company, ipagpaliban muna natin. May iba pa akong aasikasuhin. Mamaya na tayo mag-usap. Sir, paumanhin po. Sinusubukan ko lang po. Napaalisin tong batang ito na 2 piso lang ang pera. Paalisin. Hindi ko inaasahan na makakasagasa ako sa inyo. Tito, kanina, bibili sana ako ng damit para sa'yo. Kaso, 2 piso lang pala ang natira sa akin. May karapatan na ba siyang pumasok ngayon? Sir, aalisin ko na po ang ibang mga customer sa tindahan para kayo at ang binibini ay makapamili ng eksklusibo. Hindi na. Hindi ako bibili ng damit dito sa'yo. Manong, tingnan natin sa ibang tindahan. Boss Xiao, hindi ko inaasahang makikita kayo rito. Nandito kami para bumili ng damit. Kayong din ba ay bibili ng damit? Nahanap na ba si Xiao Mo? Ang asawa ko, ang mismong naghanap kasama ang iba. Malamang matagpuan na niya agad. Manong, siya yun. Kanina, gusto niyang agawin yung damit na pinili ko. Hoy, Xiao Meng, kanina ang gusto ko sana ay bayaran ang damit at ibigay sa'yo. Totoo ba yan? Bakit mo ako sinuntok? Hindi kita sinuntok. Kanina, may nakita akong lamok sa mukha mo. Ang gusto ko sana ay patayin yung lamok. Ma, tama na. Ibigay na lang natin yung respeto kay Boss Xiao. Huwag ka nang umiyak. Boss Xiao, kayo po, tanghalian na rin. Sabay na tayong kumain. Sige. Xiao Li, iniiron ko na ang damit mo. Yung tungkol sa paninigarilyo ko, kung sasabihin mo sa mga magulang ko, patay ka sa akin. Sa braso ni Suxiao mo, may eksaktong kaparehong peklat din. Ako ang nagdulot nito gamit ang sigarilyo. Baka naman, siya si Suxiao mo.
Ma, medyo masama ang pakiramdam ko. Umuwi na muna kaya tayo. Kakakating lang natin. Bakit bigla kang sumama ang pakiramdam? Ma, masama talaga ang pakiramdam ko. Umalis na tayo. Ito, bihira lang tayo makasama ni Boss Xiao. Bakit ka nagmamadaling umalis? Napakagandang pagkakataon. Hindi mo pa rin alam kung paano ito samantalahin? Hoy! Boss Xiao, pasensya na po. Medyo masama ang pakiramdam ng anak ko ngayon. Isasama ko na muna siya pa uwi. Sa susunod na lang tayo magkita. HMM. Hoy! Shaoli. Ano nang nangyari sa iyo? Ma! Yung si Xiameng, siya mismo si Suxiao mo. Suxiao mo, may peklat siya sa mukha. Si Xiameng naman, wala namang anuman sa mukha niya. Yung peklat, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero sigurado ako. Itong si Xiameng, si Suxiao mo talaga yan. May peklat siya sa kamay. Eksaktong kapareho ng kay Suxiao mo. Ha! Iwanan mo muna yung peklat. Isip-isipin mo. Yung boses niya. Yung pangangatawan niya. Pareho ba kay Suxiao mo? Ay, hindi ko naman talaga. Pinagmasdan ng mabuti si Suxiao mo. Ang pangit-pangit talaga niya. Kapag tumingin ako sa kanya ng matagal, nawawalan ako ng gana kumain. Sige na nga. Pero kahit ano pa, si Xiameng ay si Suxiao mo. Ma, ano na ang gagawin natin ngayon? Ano nang kinakabahan ka? Sa lagay niya ngayon, malamang, nawalan siya ng memorya. Pero, sinabi sa atin ni Xiao Yanshen na ibigay si Suxiao mo sa loob ng 1 buwan. Pagdating ng panahon, sasabihin ba natin sa kanya ang totoo? Nakalimutan mo ba yung sinampal ka? Ni Xiameng kanina, may backing na siya ngayon ni Xiao Yanshen, kaya ganyan na siya kabastos. Kung malalaman ni Xiao Yanshen na siya pala si Suxiao mo, tiyak na pakakasalan siya ni Xiao Yanshen. Kapag pinakasalan siya ni Xiao Yanshen, kami ang unang paghihigantihan niya. Umuwi muna tayo. Ang bagay na ito, kailangan nating pagplanuhan ng mabuti. Tara na. Xiameng, may ilang bagay na mas mabuting linawin natin. Anong bagay? Kapag nahanap na ng pamilya si Suxiao mo, agad-agad akong magpapakasal sa kanya. Pagdating ng panahon, hindi ka na angkop na tumira sa bahay ko. Hoy, nandito na kayo. Lola, mauna na ako sa taas. Yan Chen, anong nangyari kay Xiaomeng? Nagalit siya sa'yo. Inamin ko na sa kanya, pagkatapos kong pakasalan si Suxiao mo, kailangan niyang umalis. Yung Suxiao mo na yun, hindi mo pa nga nakikita. Sabi ng pamilya niya, napakapangit daw. May Xiaomeng na maganda, ayaw mo. Gusto mo pang pakasalan yung pangit. Kahit gaano kapangit si Xiao mo, pananagutan ko siya. E paano naman ang pananagutan mo kay Xiaomeng? Bibigyan ko siya ng pera. Para hindi na siya maghirap habang buhay. Sige na, kung desidido ka na, wala na akong sasabihin pa. Kuya, aalis na ako. Mula ngayon, hindi na kita gagambalain. Sana maging masaya ka. Ay, Yan Chen, tingnan mo. Nag-iwan ng sulat si Xiaomeng. Umalis na raw siya. Pinaalis ko siya, pero hindi ngayon agad. Hindi ko pa siya nabibigyan ng pera. Ay nako. Ano na ang gagawin natin ngayon? Wala siyang pera, paano siya mabubuhay? Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang nagpaalis sa kanya. Suxiao mo, nagbalik ka rin. Pasok ka na. Ginang, Ginoo, nandito na ang mga tao mula sa pamilya Su. Lola, tiyak na si Suxiao mo ang nakita nila. Papasukin mo na sila, tingnan nga natin, kung gaano kapangit talaga itong si Suxiao mo. Ginoong Xiao, nahanap ko na sa wakas ang aking anak na babae. Siya ang aking anak, si Suxiao mo. Magandang araw po, Ginang. Magandang araw po, Ginoong Xiao. Yan Chen, sigurado ka ba, na ito talaga ang hinahanap mo? Lola, hindi ko masyadong nakita ang kanyang mukha noon. Pero ang sigurado ako, ang hinahanap ko ay ang panganay na anak ng pamilya Su. Siya ang panganay na anak ng aming pamilya Su. Xiao mo. E di walang duda. Siya talaga ang hinahanap ko. Ginoong Xiao, yung usapan noon tungkol sa kasal. Nananatili pa ba? Kung nagbago na ang isip ninyo, ayos lang. Sa kalagayan ng anak kong ito, hindi naman namin inaasahang makapag-asawa siya ng mayaman. Yung pangakong pakakasalan ko siya, hindi ko yon sisirain. Haha, mabuti, hindi ko inakala na ganito katapat sa pangako ang Ginoong Xiao. Talagang hinahangaan ko kayo. Oh, nga pala, kailan po ba planong magkasal? Kami sa pamilya Su ay makakapaghanda ng maaga. Pagkalipas ng 2 linggo. Hahaha, Xiaomeng, ang kinis at lambot ng balat mo. Magserbidor ka, sayang naman talaga. Magbibigay ako sa'yo ng 5,000 bawat buwan. Kesa dyan, maging kasintahan mo na lang ako. Boss, wag naman po ganyan. Ikaw, kung ganyan ka pa,
hindi na ako magpapakumbaba. Sia Meng, anong ginagawa mo? Mahal, nilalandi ako ng babaeng ito. Sabi niya pagod na raw siya sa trabaho. Gusto pa raw niyang alagaan ko siya. Ayaw ko, kaya kinuha niya ang gunting at pinagbantaan ako. Ikaw, sino ang tinatakot mo sa gunting na yan? Ha? Hindi ako takot sa'yo. Are, Mangakit ka ng asawa ko. Gusto mo bang mamatay? susyaw mo. Kung hindi lang dahil sa lola mo, pinatay na sana kita. Simula bukas, pupunta ka sa hotel para magsilbi sa logistika. Tandaan mo, huwag mong sasabihin na ikaw ang mayamang anak ng pamilyang Su. Hindi namin kayang ikahiya ng pamilyang Su ang ganyan. Palang. Ako pala si Xiao Yanchen. Ang hinahanap niyang si Su Xiao mo. Si Boss Xiao nga pala ay nagpakasal sa isang babaeng ganito kapangit. Baka may hilig siya sa mga pangit. Balita ko, may utang na loob si Boss Xiao sa babaeng ito. Kaya para mabayaran ang utang na loob, pinakasalan niya ito. Kung hindi dahil sa pagsasama ng aming pamilya at ng mga Xiao, hindi ko malalaman na may 2 anak na babae pala ang pamilya So. Ang panganay na anak ng pamilya Su ay talagang napakapangit. Normal lang na itago ng pamilya Su ang pagkakakilanlan niya. Ganun talaga. Honey, Lanan, sa proteksyon ng pamilya Xiao, ang pamilya natin ay makakagala ng walang takot sa Longcheng. Ay naku, hindi ko talaga inaasahan na si Su Xiao mo, yung pangatlong anak na babae, ay magiging paborito ni Boss Xiao. pero, yung sutsiao mo sa entablado, ay peke. Kung sabihin nating siya ang tunay. Kahit dumating ang tunay na Su Xiao mo, ano naman ang magagawa niya? Gino, Tinatanggap mo ba? Napakasalan si Ginang Su Xiao mo. Sa hirap man o ginhawa, Sa sakit man o sakuna. pangakong mamahalin mo siya ng walang hanggan, ay respeto, hanggang sa huling hininga. Oo, gusto ko. ayaw ng groom. Ayaw ng groom. Ang intense, may babaeng nanggulo sa kasal. Sinong may ganang kagal? Manggugulo pa sa kasal ng pamilya Xiao. Bakit nandito si Su Xiao mo? Baka naman, naalala na niya ang lahat. Honey, ano nang gagawin natin? Dapat hindi natin siya payagang sirain ang kasal kung sakaling magkakilala sila ni Xiao Yanchen. Wala na tayong mapapala. Huwag kang magpanik. Hindi naman siguradong makikinig sa kanya si Xiao Yanchen. Hintayin muna natin. Xiao Meng, bigla ka na lang nawala. Kalahating buwan kang hindi nagparamdam. Ngayon, ginulo mo pa ang kasal ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Tito, hindi ka pwedeng magpakasal. Bakit kung hindi siya ang pakakasalan ko? Ikaw ba ang pakakasalan ko? Diyos ko, hinalikan si Boss Xiao ng babaeng yun. At si Boss Xiao na ayaw sa babae, hindi man lang siya pinalayas. Nag-iba na ang mukha ng bride. Tito, hindi talaga si Su Xiao mo ang babaeng yan. Peke siya. Anong sinasabi mo? Hindi siya si Su Xiao mo? Hindi siya. Boss Xiao, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ni Xiao Meng. Sarili kong anak, hindi ko ba makikilala? Ang aming pamilyang Su, ang ipapakasal sa'yo. Ay tunay na. Panganay na anak ng pamilyang Su, si Su Xiao mo. Yan Sen, ako talaga si Xiao Mo. Pero itong babae, sino ba siya? Huwag mong pakialaman kung sino ako. Ang sigurado, hindi ikaw si Xiao mo. Ang babaeng pakakasalan ni Tito ay si Xiao mo, hindi ikaw. Bakit mo nasasabing hindi ako si Xiao Mo? Dahil kaya kong ilantad ang totoong mukha mo. Honey, pigilan mo siya agad kung malalaman ni Boss Xiao na nilinlang natin siya. Wawakasan ang Su family. Ano nang kinatatakutan mo? Ako ang pinuno ng Su family. Kung sinong sabihin kong anak ko, siya ang anak ko. Sia Meng. Sabi mo may ebidensya kang mapapatunayan. Hindi si Xiao mo ang babaeng ito. Nasaan ang ebidensya? Tito, sinabi ba sa iyo ng Su family na ang panganay na anak na babae nila ay may pangit na birthmark sa mukha? Oo. May birthmark naman talaga ako sa mukha. Bulag ka ba't hindi mo makita? Meng, mukhang nababaliw ka na sa paghahangad kay Boss Xiao. Pero sayang, hindi ka naman niya mahal. Mga bodyguard, palayasin niyo agad tong babaeng nanggugulo sa entablado. Palayasin niyo. Kung maantala ang maswerteng oras ng kasal, mag-ingat kayo sa ulo niyo.
Sandali. Aray, Sia Meng, anong ibinuhos mo sa mukha niya? Ang sama naman ng babae na to. Hindi kaya. Nakalalasong likido ang ibinuhos niya. Nako, masisira ang mukha ng panganay na anak na babae ng pamilya Su. Ang kasal na ito, mukhang hindi na matutuloy. Sia Meng, sa harap ng lahat ng tao, ginago mo ang anak ko. Mukhang. Kailangan kitang turuan. Wala ka bang respeto sa akin? huwag kayong mag-alala. Ang mga bagay na labag sa batas, hindi ko gagawin. Ang ibinuhos ko sa mukha niya ay pampahid ng makeup. Simula nang isilang ang panganay na anak na babae ng pamilya Su. May pangit na marka na sa mukha niya. Ang marka sa mukha nitong impostor ay iginuhit lang. Manong, kung hindi ka naniniwala, tingnan mo na lang kung nandyan pa ba ang marka sa mukha niya. Mga tauhan. Dakpi ng lahat ng miyembro ng pamilya So, pati na itong impostor na nagpapanggap bilang panganay na anak na babae ng pamilya So, at arestuhin. Ji Xiao, awa niyo po. Wala akong kasalanan. Lahat ng ito ay... Xiao, wala namang marka talaga sa mukha ng anak ko. Xiao, noong ipinanganak ang anak kong si Xiao mo, pinagkuhanan siya ng hula ng isang master. Sinabi nitong may malaking kapahamakang darating sa kanyang buhay. Kailangan niyang magpanggap na pangit para maiwasan ito. Kaya naman, palagi namin siyang pinagpapanggap na pangit para makaligtas sa kapahamakan. Sinabi rin ng master na ang pag-aasawa ay makakatulong din. Tama ka dyan. Xiao, tama ang sinabi ng asawa ko. Balak sana naming sabihin ang totoo. Pagkatapos ng kasal, pero may mga taong nanggulo. Nakakagalit talaga. Tito, hindi ako nagsisinungaling. Sia Meng, paano kita paniniwalaan? Mas alam mo pa ba kaysa sa pamilya So, ang sitwasyon nila? Ako, Xiao, halatang nanggugulo lang si Xiameng. Paalisin mo na siya, baka mahuli pa tayo sa tamang oras ng kasal. Mga gwardya, alisin ninyo si Sia Meng. Huwag nang payagang bumalik sa seremonya. Tito, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Maniwala ka sa akin. Narinig ko na ngayon ang kasal ng apo kong babae, na si Su Xiaomu. Kaya't ako, dumating ako nang hindi inaanyayahan. Ma, hindi ba't, nasa probinsya kayo, masama ang pakiramdam ninyo, kaya hindi namin kayo sinabihan. Kailan ko, sinabing masama ang pakiramdam ko. Ikaw na walang utang na loob. Hinahamon mo pa ako. Ma, nasa probinsya naman po kayo palagi. Ayaw ninyo sa lungsod, kaya nga po, hindi namin kayo sinabihan. Nagdadahilan ka pa. Mukhang, wala talaga kayong respeto sa akin. Dalhin ninyo rito ang regalo ko para sa kasal ni Xiaomu. Mag-isip ka ng paraan agad. Makikita agad ng nanay mo na peke itong si Xiao mo. Ay naku, huwag kang mag-alala. Alam kong marunong sa lugar ang nanay ko. Hindi niya tayo isusumbong sa ganitong pagkakataon. Kung isusumbong niya tayo, wawakasan nito ang pamilya natin. Sino ka ba? Hindi ikaw si Xiaomu. Hindi ba't ang ikakasal ay si Xiaomu? Ginang So, ibig mong sabihin, hindi si Xiaomo. Siya. Siyempre hindi si Xiaomu yan. Anong itsura ni Xiaomu? Hindi ko ba makikilala? Sukay, ang lakas ng loob mo. Humarap ka ng peke para palitan si Xiaomo, mukhang sawa ka na sa buhay mo. Mga tauhan, dakpin ninyo si Sukay at ang asawa niya. Ngayon din, Ginoong Xiao, nalilito na po ang biyanan ko. Huwag po kayong maniwala sa sinasabi niya. Bitawan ninyo ako. wala na. Wala na talaga. Bitawan niyo ako. Gintong kasuotang pangkasal. Sabi nila, napakahirap tahiin ng gintong kasuotang pangkasal na yan. Noong nakaraang taon, nang magpakasal ang anak ng pinakamayaman sa Hilaga, hindi pa rin nila nabili yan. Xiaomu. Siya ang tunay na Xiaomu. Ginang, sigurado po ba kayo? Siya ang panganay na anak ng pamilya So, si Su Xiaomo? Sigurado ako. Sa nakalipas na 20 taon, dinusta at inapi ako ng pamilya Su. Pinahiya. At ikinahiya ako. Ngayon, may bagong pagkakakilanlan na ako. At ayaw ko nang maging konektado sa pamilya Su sa anumang paraan. Ginang Su. Hindi po ako si Suxiao mo. Nagkakamali po kayo. Ikaw pala si Xiaomu. Lola Su. Ako si Xiameng. Ah.
Xia Meng. Maganda ang pangalang yan. Nagkamali ako ng pagkakilala. Basta't masaya ka. Iyon ang pinakamahalaga. Paumanhin po, Lola. Kailangan kong iwan ang pamilya Su para makapagsimula ng bagong buhay. Xiameng, hindi mo ba talaga maaawa kung malugmok ang pamilya Su? Matanda na si Lola. Hindi mo ba talaga maaawa kung napakalungkot niya? Tito, nagkasala ang pamilya Su. At hindi ito mapapatawad. Pero, nakikiusap ako, patawarin mo sila. Dahil, si Lola Su ay may utang na loob ako. Boss Xiao, nagkamali ako ng pagkakilala. Ang apo kong si Xiao Mo ay pumanaw na dahil sa labis na kalungkutan. Kaya't napagkamalan kong si Xiao Meng ay si Xiao Mo. Magandang babae si Xiao Meng. Sana sa hinaharap, mabuti mong pakisamahan siya. Matandang ginang. Ano po? Pumanaw na si Xiao Mo? Oo. Si Xiao Mo. Ay pumanaw na. Tito, huwag ka nang magalit. Paano kung magkasakit ka? Dahil sa galit? Xia Meng. Paano mo nalaman na peke ang babaeng yun sa kasal, ang nagpapanggap na Su Xiao Mo? Dahil, ako ang tunay na suksiyaw mo. Yung, babaeng nagangalang suksiyaw mo. Kilala ko siya. Ganun pala. Ako ang nagkulang. Hindi ko man lang inisip na magloloko ang pamilya Su sa akin. Sandali. Bumalik na ang memorya mo? Ano ang pangalan mo noon? Bakit kahit anong imbestiga ko, wala akong mahanap? Wala akong ama at ina. Ako ay, isang ulilang pinalaki ng iba't ibang pamilya. Ay, Tito. Ayokong pag-usapan ang nakaraan. Saan ka ba nagpunta nitong nakalipas na 2 linggo? Alam mo bang nagpadala ako ng mga tao para hanapin ka ng matagal? Dahil dito, nagalit sa akin si Lola. Ni hindi siya dumalo sa kasal ko. Tito, bitawan mo ako. Masakit na. Sumama ka na sa akin ngayon sa bahay. Ipaliwanag mo kay Lola. CJ, sasama ako sa iyo. Basta hindi ako isusuka ni Lola. Mananatili ako sa inyo. Akala mo ba ang bahay namin ay lugar na pwede kang pumasok at umalis ng basta-basta? Ano ba ang gusto mo? Pumunta ako sa bahay nyo. Hindi ba? Mag-aanyaya ka sa akin ng hapunan, pagkatapos kumain ng hapunan. Gabi na, tayo. Tama na. Sakay na. Ay. Xiao Meng. Nakauwi ka na. Tingnan mo ito, bigla kang nawala ng 2 linggo. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala. Lola, paumanhin. Hindi dapat ako umalis ng walang paalam. Mabuti naman kung alam mong magkamali. Mabait kang bata. Hoy, Bakit ka nakauwi? Tapos na ba ang kasal? Nasaan ang asawa mo? Ngayong nakabalik na si Xiao Meng, ikaw at ang asawa mo ay lumipat na kayo sa labas. Lola, ang kasal ni Tito ay nasira ko. Ha? Ang galing mo pala. Ang bagay na hindi ko magawa, nagawa mo. Lola, papaano mo papatirahin si Xia Meng? Sa bahay natin? Ano? Hindi ka ba sang-ayon? Hindi. Mahal, grabe talaga ang nanay mo ngayon. Hindi lang hindi tayo tinulungan, muntik pa tayong mapahamak. Tumanda na talaga ang nanay, nalilito na. Buti na lang at ipinagmakaawa tayo ni Xiao mo. Yung suksya mo na yun, siguradong naalala na niya ang lahat, kaya sadyang ayaw niya tayong kilalanin. Gusto niyang makipaghiwalay na sa atin. Ikaw kasi ang sama ng trato mo sa kanya noon. Para namang mabuti ang trato mo sa kanya palagi. Kung hindi dahil nakipag-close siya ngayon sa pamilya Xiao, hindi mo naman siya papansinin. Ay, naitay, huwag na kayong mag-away. Nawala na ang birthmark sa mukha ni Suxiao mo. Ang cute-cute na niya ngayon. Naakit niya si Xiao Yanshen. Hahayaan ba natin? Napanoorin lang natin siyang umangat ng bigla. Ayoko nun. Pinag-aral at pinalaki natin siya ng ilang taon. Oras na para bayaran niya tayo. Bakit siya lang ang may gusto na maghiwalay? Ay maghihiwalay na. May backing siya ngayon ni Xiao Yanchen. Wala tayong magagawa. Tay, nakalimutan mo ba si Lola? Si Lola ang nagpalaki kay Suxiao mo. Si Lola ang punto debilidad niya. Kapag ginamit natin si Lola para takutin siya, siguradong susunod yan sa atin. Tama si Xiao Li. Mahal, ngayon, kailangan nating kumita ng malaki sa kanya. Kapag namatay na ang nanay mo, wala na tayong pagkakataon. Tito, ano bang pwede kong gawin? Marunong ka bang magtimpla ng kape? Tito, ano nang nangyari sa'yo?
Lumalala ba ang sakit mo? Kailangan mo bang tumawag ako ng ambulansya? Anong pinagsasasabi mo? Sa kape ko, ilang asukal ba ang nilagay mo? Gusto mo ba akong patayin sa tamis? Hindi ba't mas masarap kapag matamis? Ikaw ang magtimpla ng kape para sa akin. Ayon sa gusto mong lasa, timplahan mo ako ng isa pang tasa. Walang gatas, walang asukal. Presidente, mukhang totoong patay na si Su Xiaomo. Ang mga taong ipinadala ko ay nakakita ng puntod niya sa kanyang probinsya. Alam ko na, tungkol naman kay Xia Meng. Wala pa rin akong mahanap na bakas sa kanya. Huwag mo nang imbestigahan. Kahapon mismo, sinabi niya sa akin na siya isang ulilang lumaki sa tulong ng iba't ibang pamilya. Sige, umalis ka na. Hoy, Xia Meng. Alaynan, Unang araw mo sa trabaho, nasanay ka na ba? okay naman. Kahit saan naman, trabaho lang yan. Maganda naman ang pananaw mo. Hoy, anong trabaho mo dati? Dati, tagapaglingkod rin ako. Naghahain ng tsaa at tubig. Pero ngayon, nasa Shaw Corporation ka na, naghahain ng tsaa para sa presidente. Iba na talaga ang kahulugan noon. Alam naman ng lahat, ang benepisyo at sahod sa Shaw Corporation ay kabilang sa pinakamaganda sa buong bansa. Zhang Zuli, sabihin mo nga, kung sakaling mamatay ang presidente balang araw, makakapagpatuloy pa kaya tayo sa trabaho dito? Nako, anong pinagsasasabi mo? Bata pa ang presidente, hindi pa siya mamamatay sa ngayon. Zhang Zuli, huwag kang magpapalinlang sa matipunong itsura ng presidente. Ngayon, sa totoo lang, ubos na ang lakas niya at nasa huling yugto na ng buhay. Xia Meng, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko kayang matakot ng ganyan. Ikaw, halika rito. Hoy, dahan-dahan. Xia Meng, kanina mo sinabing nasa countdown na ang buhay ng president. Anong ibig sabihin nun? Yung tungkol sa huling yugto ng kanser niya. Hindi ba niya sinabi sa inyo? Huling yugto ng cancer? Hindi ko alam. Noong annual check-up, ayos naman siya. Paano? Paano biglang naging late-stage cancer? Ako rin, hindi sinasadya. Nang marinig ko siyang tumatawag, saka ko lang nalaman. Siguro, natatakot siyang malungkot ang lahat, kaya sinadya niyang itago. Eh bakit mo pa siya binigyan ng kape? Palitan mo ng gatas. Gusto ko, bago siya mamatay, matugunan ang gusto niya hanggat maaari. May punto ka rin. Sa late-stage cancer, wala nang pag-asa sa paggamot. Eh di dalhin mo sa kanya. Assistant Zhang, sa totoo lang, dati malungkot din ako tulad mo. Pag nakikita ko siya, naiiyak ako. Pero ngayon, okay na ako. Paano mo naayos? Isipin mo, kahit maaga siyang mamatay, mas marami siyang na-achieve kaysa sa atin. Sa tingin ko, kahit mamatay siya ngayon, wala na siyang pagsisisihan. Pupunta muna ako sa CR para magpalamig. Anong iyak-iyak? Zhang Yuan. President. Anong iyak-iyak? Bangkarote na ba ang kumpanya? O may ginawa kayong nakakasama sa akin? Presidente, alam na po namin. Ano ang alam ninyo? Ito po ay tungkol sa Presidente, kahit na kayo po ay aalis na sa amin. Mananatili po kayo sa aming puso. Presidente, pag alis ninyo, ipapaprint po namin ang larawan ninyo, at isasabit sa dingding. Araw-araw naming titingnan ang iyong mukha sa larawan. mukha. Presidente, nakausap ko na ang isang monghe. Tiyak na madadala kayo sa paraiso. Ikaw. Kayo. Presidente, inatake na naman ba kayo? Inatake ang presidente. Tawagan ng ambulansya. Bilis. Presidente, may masakit ba sa inyo? Presidente, kumusta po kayo ngayon? Ayos lang po ba kayo, Presidente? Tama na. Sino ang may lakas ng loob na magsabi na mamamatay na ako? Kung ayaw ninyong mabuhay, sabihin ninyo ng diretso. Diretso ko kayong ipapadala sa impyerno. Naiintindihan ko na, Presidente. Nag-aalala po ba kayo na kapag inanunsyo ang inyong sakit, babagsak ang presyo ng stocks ng kumpanya? Huwag po kayong mag-alala. Lahat po dito ay mga pinagkakatiwalaan ninyo. Hindi nila ikakalat ang balita na mamamatay na kayo. Ha? Talagang maraming salamat sa inyo. Presidente, ikaw. Presidente, malapit na po kayong mamatay. Ang lakas pa rin ng suntok ninyo. Sino ang nagsabi sa inyo na mamamatay na ako? Hahanapin ko ang nagkalat ng chismis na ito, at puputulan ko siya ng pira-piraso. Hatsing, sino ang nambabati ko sa akin? Xia Meng. Tito, ano ang gusto mong kainin para sa tanghalian? Bibili ako para sa iyo. Huwag ka nang bumili, para sa tanghalian ko ngayon. Ikaw ang kakainin ko. Tito, hindi mo naman siguro gustong gawin yan dito sa opisina, di ba? Parang hindi maganda yon. Paano kung may makakita? Masisira ang magandang reputasyon mo. Malapit na akong mamatay. Wala na akong pakialam sa reputasyon. Xia Meng, masyadong malungkot ang paglalakbay sa kabilang buhay. Nagpa siya akong isama ka sa paglalakbay.
Tito, anong pinagsasabi mo? Ayokong maging libing mo. Huwag kang mag-alala kapag namatay ka na. Wala ka nang mararamdaman. Kaya hindi ka na malulungkot. Siya Meng, halika rito. Guguluhin ko talaga ang ulo mo. Para marinig ko kung may tubig sa loob. Tito, kung minumura mo ako, diretsuhin mo. Bakit ka pa nagpapaligoy-ligoy? Unang araw mo pa lang sa trabaho, kumakalat ka na ng chismis na mamamatay na ako sa kumpanya. Ganun na baka gusto mong mamatay ako? Hindi ako nagsisinungaling. Nasa huling yugto ka na ng cancer. Ibig sabihin, malapit ka nang mamatay, di ba? Saan mo narinig na nasa huling yugto ako ng cancer? Kung hindi mo masabi sa akin ngayon kung saan galing yan. Huwag kang umasang makakalabas ka ng opisina ko. Nasa harap lang ng opisina mo. Narinig ko noong huling pagdadala ko ng pagkain. Hindi ako yung may terminal cancer. Lola ko. Ha? Anong ekspresyon ng mukha mo yan? Hindi ako mamamatay. Nadidismaya ka? Hindi. Ayokong mamatay si Lola. Ginoo, sumumpong na naman ang sakit ni Lola. Ayaw na ayaw pumunta sa ospital. Umuwi na po kayo agad. Baka hindi na niya kayanin. Sige, uuwi na ako ngayon. Anong nangyari? Sumampong na naman ang sakit ni Lola. Kailangan kong umuwi para kumbinsihin siya. Sasama ako sa'yo. Anong sakit ba ni Lola? Noong huli kong makita siya, maayos pa siya. Noong mga nakaraang taon, umakyat siya sa bundok para magdasal. Pagbaba niya, nagkaroon siya ng kakaibang sakit. Noong una, nagpa-check up siya sa ospital. Akala nila terminal cancer. Pero sabi ng doktor, bihirang sakit daw ito. Nang malaman ni Lola, nawalan siya ng pag-asa. Kaya ayaw niyang magpagamot. Xiao mo, paborito ka ni Lola. Sumama ka sa akin. Kumbinsihin natin si Lola. Yung sakit na ito, hindi na pwedeng patagilan pa. Esan? Aray, ang sakit-sakit. Aray. Ginoong Xiao, nakarating na rin po kayo. Ayaw pumunta sa ospital ni Lola. Binigyan ko siya ng pain reliever, pero wala pa ring epekto. Wala na talaga akong magawa. Yan, Chen. Hindi talaga ako naniniwala na mapapagaling nila ako. Ginagawa lang akong guinea pig. Hindi talaga ako pupunta sa ospital para magduse sa kanila. Boss Xiao, baka pwede nating bigyan ng pampakalma si Lola, tapos dalhin natin siya sa ospital. Ano ba ng ugali mo? Kaya pala ayaw maniwala sa'yo ni Lola. Sino ka? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Basta, hindi ko hahayaang bigyan mo ng pampakalma si Lola. Ang galing mo namang magpanggap, tol. Huwag kang makialam dito. Tito, baka kaya kong gamutin ang sakit ni Lola. Ang yabang mo naman, ang kakaibang sakit ni Lola. Sinubukan ng gamutin ng mga sikat na doktor mula sa iba't ibang bansa, pero hindi pa rin gumaling. Ikaw, magsasabi kang kaya mong pagalingin. Anong gagamitin mo? Bibig mo lang ba? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Delikadong tao si Ginang. Hindi mo siya pwedeng hawakan. Wala kang karapatang magpagamot sa kanya. Tito, nakita ko na ang ganitong sakit ni Lola. Hayaan mo akong subukan. Paano kung magaling siya? Hindi ka nga doktor, nag-aambisyon ka pang magpagamot? Alam mo bang labag sa batas yan? Paano kung may mangyari kay Ginang dahil sa'yo? Kaya mo bang panagutan ang mga kahihinatnan? Ikaw, masasabi mo bang, siguradong magiging matagumpay ang paggamot mo kay Ginang? Boss Xiao, pag-isipan mo muna ng mabuti. Itong batang to, wala namang alam sa medisina. Kung hahayaan mong gamutin niya si Ginang, maaaring magdulot ng malaking problema. Xiao Meng. Salamat sa kabutihan ng loob mo. Ang sakit ng lola ko. Ipaubaya na lang natin sa mga profesional na doktor. Pinapagamot ko ang sarili ko kay Xiaomeng. Pero lola, si Xiao, hindi siya doktor. Tama po, Ginang. Huwag po kayong magpadala sa kalokohan. Walang alam ang babaeng to. Kung hahayaan niyo siyang gumawa-gawa, maaaring mamatay ang tao. Yan, Chen. Naniniwala ako kay Xiaomeng. Kung may mangyaring masama, ako ang mananagot. Aray, sobrang sakit na. Tito, hayaan niyo na po akong subukan. Sige, subukan mo. Sige, magluluto na ako ng gamot. Boss Xiao, paano mo napayagan? Ang kahilingan ng babaeng yon, hindi ka ba natatakot? Hayaan mo na siyang sumubok. Sobrang sakit na ng nararamdaman ng lola ko ngayon. At wala ka namang magawa, di ba? Anong klaseng gamot ito? Sigurado ka bang gagaling? Ang Ginang pagkatapos uminom nito? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Sayang lang ang effort. Libo-libong doktor ang hindi na-cure ang sakit na to. Ikaw lang na babaeng to ang makakagawa. Hoy, Lola. Ang galing mo talaga, Xiao Meng. Mukhang gumaganda na ang lagay ni Lola. Mukhang walang kwenta ang mga doktor na dati kong kinuha. Hindi ako, Tito. Yung gamot ang gumana. Gamot talaga yan. Lola, anong nangyari sa'yo? Doktor, tingnan mo nga. Wala nang hininga si Ginang. Ikaw na babae, anong gamot ang ibinigay mo kay Ginang? Nalason mo si Ginang. Dugong gubat ang ibinigay ko sa kanya. Dugong gubat, isa yan sa pinakamapanganib na halaman.
Lason pa ang ibinigay mo kay Ginang. Lason ang dugong gubat, pero gamot din yan. Nalason mo na si Ginang, nagdadahilan ka pa. Xiaomeng, hindi mo ba sinabing hindi mo kayang gamutin si Lola? Bigyan mo ako ng magandang dahilan. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Tito, wag muna kayong mag-alala. Hayaan niyo akong tingnan si Lola. Ano ba talaga ang nangyari? Ikaw ang pumatay kay Ginang, huwag kang lalapit sa kanya. Boss Xiao, dapat nating itawag ang pulis. Pinatay niya si Ginang, dapat siya ang mamatay para kay Ginang. Tito, pakiusap. Hayaan niyo lang akong tingnan si Lola. Hindi ako naniniwalang patay na siya talaga. Lola. Lola, okay ka lang ba? Xiaomeng, ang ganda ng pakiramdam ko. Salamat ha. Haha. Lola, buti naman at okay ka lang. Boss Xiao, dalhin natin si Lola sa ospital para makita. Lola, paano kung dalhin kita sa ospital para magpatingin? Pwedeng magpa-check up. Gusto kong kasama ko si Xiaomeng. Sige, Lola. Sasamahan ko kayo. Ang galing. Ang lahat ng resulta ng pagsusuri ni Lola ay bumalik na sa normal na level. Gumaling na ang lola ko? Ganoon nga. Miss Xia, pasensya na. Medyo malakas ang boses ko kanina. Okay lang. Basta gumaling si Lola, hindi mahalaga ang konting hirap na to. Xiaomeng, pasensya na. Pinahirapan kita. Okay lang yon, Tito. Hindi mo na kailangang humingi ng paumanhin sa akin. Akala ko dati may malubha kang sakit. Kaya nagkaroon ng malaking gulo sa kumpanya. Tabla na tayo. Hindi pwedeng ganoon ang pagtingin mo. Iniligtas mo ang lola ko. May utang na loob ang pamilya namin sa'yo. Mula ngayon, ikaw na ang tagapagligtas ng pamilya namin. Tama si Yan Chen. Xiaomeng, mula ngayon, ikaw na ang tagapagligtas ng pamilya namin. Ang utang na loob ko sa'yo, hindi ko kayang bayaran. Paano kung pakasalan ka na lang ng apo ko? Lola, ako at si Tito, hindi pa naman kami gaanong magkakilala. Natulog na nga kayong magkasama, hindi pa ba yun magkakilala, noong araw? Nang pakasalan ko ang lolo ni Yan Chen, hindi pa nga kami nagkikita. Oh, Lola, baka pwede umuwi muna tayo. Huwag muna magmadali sa kasal. Ikaw, hindi nagmamadali. Ako, nagmamadali. Bigyan niyo ako ng petsa. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Bukas, taon. Hahaha. Yan Chen, sinasabi mo pang hindi ka nagmamadali. Bukas, ikakasal na kayo ni Xiaomeng. Mukhang sobrang nagmamadali ka nga. Ay, Lola, baka pwede umuwi muna kami? Hindi pa ako nakakain ng tanghalian. Gutom na ako. Kumain kayo sa labas ni Yan Chen. Pauuwiin ko na yung katulong sakin. Huwag niyo akong alalahanin. Xiaomeng, kailan mo balak magpakasal sa susunod na taon? Hindi ko alam. Ikaw na bahala. Pwede ba bukas? Ha? Baka kasi mag-alala si Lola. Gusto ko na itong tapusin agad. Sige, bukas na. Si Assistant Jiang ang tumatawag. Xiao Meng, Sabi ng presidente, pagpuputol-putulin ka raw. buhay ka pa ba ngayon? Kung buhay pa siya o wala, hindi ko alam. Pero bukas, siguradong patay ka na. Tito, gusto mo ba talagang i-dismember ako? Ah, yung araw na yun. Noong sinabi mo yun sa opisina, hindi ko alam na ikaw pala ang nagsabi. Okay lang, pero palagi rin akong nagtataka. Ang itsura mo. Parang hindi naman may malubhang sakit. Nagpapacheck up ako taon-taon sa opisina. Napakaganda ng kondisyon ko. Talaga? Sabi sa akin ni Lola, masama raw ang tiyan mo. Ilang taon na ang nakalipas, na ospital ka pa dahil sa sakit sa tiyan. Ano pa ang sinabi niya? Wala naman siyang ibang sinabi. Sinabi lang niya sa akin, noong bata ka, may gusto ka raw na babae. Yung babae, nagkatuluyan sa pinakamatalik mong kaibigan. Nang malaman mo, sobrang nasaktan ka. Umiyak ka ng buong gabi. Bakit lahat ng bagay sinasabi niya sa'yo? Wala ba akong kahihiyan? Wala nang iba. Pero pinakita niya sa akin ang family album ninyo. Doon, maraming larawan mo noong bata ka, na nakapampers. Ang cute-cute mo. Lola, hindi mo lang iniligtas ang kahihiyan ko. Pati dignidad ko, wala na. Pupunta muna ako sa CR. Esaf, CJ. Akala ko ba hindi nahihiya si Tito? Esan. Di ba yan si Suksiao mo? Lapitan natin. Suksiao mo.
Huwag mong isiping hindi kita makikilala dahil nawala na ang birthmark mo. Kahit maging abo ka pa, makikilala ka pa rin namin. Anong gusto ninyo? Ngayon, nakakapit ka na kay Xiao Yanshen. Gusto mo na kaming iwan? Sa tingin mo ba, may ganoong kasimple sa mundo? Kailan mo ba ako kinilalang anak? Kung hindi lang dahil kay Lola, matagal na sana akong pinatay mo. Hindi ka naman patay ngayon, di ba? Hindi patay? Hanggat buhay ka, suka pa rin. Kung gusto mong putulin ang relasyon sa amin, pwede naman. Magbayad ka para makalaya ka. Magkano ang gusto mo? Bakit ka nandito? Presidente Xiao. Nakikipagkita lang kami ni Suli sa isang kaibigan dito. Tapos nakasalubong namin si Xiao Meng. Kaya pinaabot lang namin ang bati. Hindi siya close sa inyo. Sa susunod na magkita kayo, huwag na kayong mag-effort na bumati. CJ, Presidente Xiao. Ikaw at si Xiao Meng, malapit na ba kayong ikasal? Wala kang pakialam. Tama. Magpapakasal na kami ni Xiaomeng sa lalong madaling panahon. Pero, wala itong kinalaman sa pamilya ninyong So. Inaasahan namin ang iyong masayang pag-iisang dibdib. Anong problema? Parang medyo malungkot ka. May masasakit ba silang nasabi? Sa totoo lang tungkol sa panganay na anak ng pamilyang So. Tito, ang mga nangyari noon, ayokong pag-usapan ang nakaraan. Ang pamilyang Su. Wala na akong pakialam. Ang mas importante sa akin ay ang buhay nating dalawa sa hinaharap. Oo. Sige. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, iaalagaan kita ng mabuti. Hindi kita pababayaan na masaktan kahit kailan. Tito, HM, gusto kong uminom. uminom? Bakit ka biglang gusto uminom? Hoy, hindi ka naman umiinom, di ba? Ay, Bigla ko lang kasi naisipan ngayon. At saka, kung sakaling malasing man ako, ihahatid mo naman ako pa uwi, di ba? oo. Sir, bigyan mo kami ng bote ng alak. Tito, pangalawa na to sa buong buhay ko. Masaya pala. Ganyan ka ba uminom sa inyo? Hindi ka ba natatakot na mabulunan? Ganito lang. Parang tubig lang yan. Tito, sasabihin ko sa'yo. Marami akong sikreto. Gusto mo bang malaman? Oo. Pag nasa sasakyan na tayo. Xiaomeng. Kanina, sabi mo marami kang sikreto. Ano yun? Tito, sa totoo lang, napakapangit ko noon. Kung nakita mo ako, siguradong hindi mo ako magugustuhan. Hindi ko inakala, ganoon kaganda ang mukha mo. Ay gawa lang ng plastic surgery. Tito, Alanan, sa totoo lang, mayroon pa akong isang sikreto. Kung malaman mo, talagang matatakot ka. Anong sikreto? Sa totoo lang, hindi ako si Xiameng. Mayroon pa akong ibang pagkatao. Ano yung ibang pagkatao? Tingnan mo, ito ba ay isa o dalawa? Tito, sobrang nahihilo talaga ako. Presidente. Ang tunay na pagkakakilanlan ni MS, siya, baka isa siyang wanted criminal. Nakita ko sa balita noong isang araw. May isang babaeng tumakas, nagpalit ng pangalan, nag-asawa ulit at nagkaanak. Pero, Nahuli pa rin ng pulis. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Paano mangyayari yon? Nagpa-plastic surgery si Sia Meng. Tapos may dalawang pagkakakilanlan. Baka nga siya ay isang wanted criminal? Tito, tayo dalawa. Bakit tayo natulog ng magkasama? Hindi mo naaalala ang nangyari kagabi? Alanan, naalala ko lang na nalasing ako. Oo. Anong nangyari pagkatapos mong malasing? Dinala kita pabalik dito. Sa gabi, 2 beses ka pang samuka. Kasama kitang natulog. Ay para lang, mas maalagan ka. Pasensya na po, Tito. Hindi na ako iinom ulit. Tera, kumain na tayo ng almusal. CJ, Yan Chen, ano? Narinig ko kagabi, pumunta ang pulis sa bahay natin. Anong nangyari sa atin? Sa totoo lang, ito ay
Ikakasal na kami ng nobye ko, pero pinagdududahan ko na may problema sa pagkakakilanlan niya. Sana matulungan ninyo ako na imbestigahan ang pagkakakilanlan niya. Tingnan kung siya ba ay isang wanted criminal. CJ, pwede ba naming kunin ang fingerprint niya ngayon? Oo, pwede. Ginoong Xiao, kapag lumabas na ang resulta ng paghahambing, kami ang unang magpapaalam sa'yo. Sige, salamat sa hirap. Ginoong Xiao, pagkatapos i-cross-check sa database, ang iyong nobya ay hindi wanted criminal sa ating bansa. Salamat ha. Tito, kinakausap ka ni Lola. Ano ba talaga ang nangyari? Xiao Meng, kagabi. Ang pagpunta ng pulis ay para kunin ang fingerprint mo. Bakit kailangan kunin ang fingerprints ko? Siya Meng. Pasensya na. Kagabi, ako kasi. Yan Chen, para kung sakaling mawala ka balang araw. Nai-record na ang fingerprints mo sa sistema. Kapag nawala ka, madali ka nang mahahanap ng mga pulis. Ah, ganun pala. Pero, kahit ganun, bakit kailangan pa? Nagabi-gabi silang pumunta para kumuha ng fingerprints. Ang abala sa kanila noon. Hindi naman abala. Kain ka na. Pagkatapos ng almusal, pupunta tayo para magpakasal. CJ, Tito, saglit lang, may tatawagan ako. Hintayin mo muna ako dito. HMM. Xiao mo, kinausap ko ang tatay mo kahapon. Pwede kang makipag-cut off ng relasyon sa amin. Pero, kailangan mong tulungan kaming makakuha ng proyekto. Kay Xiao Yanshen. Anong proyekto ang gusto ninyo? Yung proyekto ng City One. Alam mo yun, di ba? Kailangan yan ng tatay mo. Basta papayag si Xiao Yanshen na ibigay sa amin ang proyektong yan. Hindi na kami lalapit sa'yo. Ang proyekto ng City One. Alam ko ang proyektong yan. Ang budget nito ay 1 bilyon. Wala naman kayong kakayahan para makuha yan. Hindi ko kayo pagbibigyan sa kahilingan ninyong yan. Xiao mo, hindi ito pakikipag-usap sa'yo. Ipinapaalam ko lang sa'yo. Kung hindi ka papayag, habang buhay mo nang, hindi na muling makikita ang matandang yun. Anong ginawa ninyo kay Lola? Kung susunod ka ng maayos sa amin, hindi ko siya gagalawin. Pero kung ayaw mong makinig, wala akong kasiguraduhang ligtas siya. Nababaliw na ba kayo? Alam ba ni Papa, ang ginagawa ninyo, kung ginagawa ko ito, alam na alam ng tatay mo. Xiao mo, malapit ka nang magpakasal sa mayaman, pero ayaw mo man lang kaming pasalamatan. Ibig sabihin lang nun, hindi ka tinuruan ng maayos, ng matandang yun. Tumahimik ka, nakakadiri ka. Xiao Meng. Anong nangyari? Sinong tumawag? Tito, naisip-isip ko. Parang masyadong mabilis ang pagkuha natin ng lisensya. Hindi pa tayo gaanong nagkakilala. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi ako pwedeng magpakasal sa'yo. Pasensya na. Nasayang lang ang pagpunta mo. Siya Meng. Kanina paalis ka, okay ka naman. Bakit bigla kang nagbago ng isip? Ano ba talaga ang nangyari? Wala. Bigla na lang akong nagising sa katotohanan. Napakalayo ng agwat ng estado natin sa buhay. Kahit magpakasal tayo ngayon, maghihiwalay din tayo balang araw. Pero hindi ako nag-aalala sa estado mo. Pero ako, nag-aalala ako. Tito, karapat-dapat ka sa mas mabuti. Hinte. Siya Meng. Kung aalis ka ngayon, hinding-hindi kita patatawarin. Yung pangatlong anak na babae, si Xiao mo, naghiwalay na kay Xiao Yanshen. Ma, naghiwalay na siya ngayon. Wala na siyang banta sa atin. Hindi ba maganda iyon? Anong maganda dyan? Balak ko sanang makuha sa kanya. Yung proyektong worth 1 bilyon. Ngayon, wala na lahat. Sayang lang ang pagpapalaki sa kanya. Ay, ma. Ngayong naghiwalay na siya kay Xiao Yanshen. E di sa susunod, kung paano natin siya tratuhin. Ganun na lang. Kahit na ikaw, ipagbili mo siya, hindi na kailangang mag-alala. Tama ka. Napakaganda niya ngayon.
Tiyak maraming mayayaman ang gustong kumuha sa kanya. Pagdating ng panahon, ihingi ako ng mas malaking dowry. Sulit na rin iyon. Xiaomu, kumuha na kayo ng marriage license ni Yanchen, di ba? Nasaan ang lisensya? Ipakita mo sa akin. Lola. Paumanhin po. Nagbago ka ng isip. Ikaw ba ay hindi nagkagusto kay Yanchen? O si Yanchen, ang may ginawang masama sa iyo? Wala sa dalawa. Ako ang may kasalanan. Sa palagay ko, napakalaki ng pressure. Medyo natatakot ako. Huwag kang matakot. Si Yanchen, mabuting lalaki siya. Makipag-usap ka pa sa kanya ng matagal, at mawawala ang takot mo. Lola. Gusto ko nang lumipat at mamuhay mag-isa. Gusto mong maghiwalay ng landas sa amin. Paumanhin po, Lola. Hinihingan ako ng aking mga magulang ng 1 bilyon. Hindi ko talaga maibibigay iyon sa kanila. Ayoko ring madamay kayo. Presidente, totoo nga po bang pinagputol-putol ninyo si Siameng? Gusto ko nga sanang gawin yon. Sa tono po ng inyong boses, ibig sabihin, okay lang po siya? Bakit po hindi siya pumasok ngayon? Tinanggal niyo po ba siya? Ibabayad pa po ba natin ang sahod niya kahapon? Hindi ka ba makakapagsalita ng hindi nababanggit ang pangalan niya? Nag-aalala lang po ako. Baka po totoo ang sabi-sabi ng lahat na, ano ba ang chismis niyo tungkol sa akin? Hindi po ako ang nagsimula. Sila po. Sila. Sabi po nila, espesyal ang relasyon ninyo ni Siameng. Hindi ordinaryo. May nakakita raw po. Kahapon ng umaga, bumaba si Siameng sa kotse ninyo. At may nakakita rin raw po. Sa pantry, ginamit niya ang inyong tasa para uminom ng kape. Syempre po, naniniwala ako sa inyo mulat sa poll. Diba? Hindi naman po kayo magkakagusto sa isang tulad yang musmos. Tumahimik ka. Grabe talaga si Siameng. Nagawa niyang magalit ng ganito ang presidente. Sige, papatawag ko sa HR para i-blacklist siya. Hoy, Zhang Yuan. Po, tanong ko lang. Po, kung babae ka, papakasal ka ba sa akin? Bakit po bigla ninyong naitanong iyan? Pero kung kailangang sagutin, ang sagot ko po ay oo. Pero straight po ako, ha? Totoong lalaki. Hi. Hehe. Presidente, ano po ba talaga ang nangyari? Bakit po kayo galit na galit ngayon? Tumanggi si Siameng na pakasal sa akin. At mag-isa niya akong iniwan sa harap ng munisipyo. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan. Si Siameng naman, sobrang walang pakundangan. May sira ba sa utak yan? Sabi niyo po, ikakasal na kayo kay Siameng. Tapos tinanggihan ka? Hindi. Ikakasal na kayo kay Siameng. Hindi natuloy. Tinanggihan niya ako. Si Siameng. Nag-iisip pa ba yan? At kayo rin po. Nag-iisip din ba kayo? Kayo at siya. Ang ibig kong sabihin, kayo po na napakamataas ang kalagayan. Paano kayo makikipag-isang dibdib sa kanya? Itong si Siameng, bukod sa medyo maganda ang itsura, ano bang meron siya para maging karapat-dapat sa inyo? Zhang Yuan, HMM, sabihin mo nga, sa buong nanguo, may babae bang karapat-dapat para sa akin? Wala pong karapat-dapat para sa inyo, pero bakit niya ako tinanggihan? Kami, nasa Civil Affairs Bureau na nga. Nasa Civil Affairs Bureau na, tapos, sumagot siya ng isang tawag. Isang tawag? Tawag. Pagkatapos niyang sagutin ang tawag na yon, sa kanya ako tinanggihan. Kaya, may problema talaga yung tawag na yon. Iimbestigahan ko ang call records niya. Sige, HMM. Lola, ano nang nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Xiaomu, bakit ka umuwi? Nag-aalala ako sa'yo, kaya nagmadali akong umuwi. Ang mga magulang mo, sobrang sama ng ugali. Pinapahanap nila sa akin ng pera mula sa'yo. Ayaw kong pumayag. Ang nanay mo, naglakas loob pang manakit sa akin. Huwag kang mag-alala, Lola. Ako na ang bahala sa'yo sa hinaharap. Hindi ko nahahayaang apiin ka nila. Umalis na tayo dito. Lin Fangru, okay lang kung ako ang inaapi mo. Pero bakit kailangan mong apihin si Lola? Baliw na baliw ka na talaga. Su Xiaomo, kung talagang baliw ako. Sa tingin mo, mabubuhay ka pa hanggang ngayon? Hulihin niyo si Su Xiaomo. Anong gagawin niyo? Hiwalay na kami ni Xiao Yanshen. Walang saysay na hulihin niyo ako. Alam kong hiwalay na kayo ni Xiao Yanshen. Napakagandang lalaki, di mo pa nahawakan. Kaya wala akong magagawa kundi maghahanap na lang ako ng ibang mapapangasawa mo. Huwag kang mag-alala, ang lalaking hinanap ko para sa'yo. Mayaman at bukas palad. Medyo matanda lang. Pero, para sa isang cute na tulad mo, sobra-sobra na iyan. Sige, hawakan niyo siya. Bitawan mo ako. Lola. Anak, pakawalan niyo agad si Xiaomu. Tandang-tanda, huwag ka nang makialam. Ang hinahanap ko para kay Xiaomo, hindi ordinaryong tao. Medyo matanda nga siya, pero binigyan niya ang pamilya Su ng 20 milyong pisong bigay kaya. Ang perang yan, tinanggap na ng anak mo ngayon. Xiaomo. Ginoong Zhang, sandali lang po. Nag-aayos lang po ang anak ko. Bababa na po siya. Hintayin niyo pong maiuwi niyo siya. Sa inyo na po siya pagkatapos.
Kung sakaling di siya makinig sa inyo, pwedeng-pwede niyo po siyang pagalitan. Sige, syempre, di ko siya papatayuin. Pakakasalan ko siya, para magkaanak ako ng lalaki. Ang asawa ko, ang bata-bata talaga, ang mukha mo, parang mamasa-masa pa. Huwag mo akong hawakan, hindi kita pakakasalan. Mas mabuti pang kunin mo ang pera sa mga magulang ko. Kung hindi, mawawalan ka ng lahat. Tarantado ka. Ano ba ang sinasabi mo? Simula ngayon, sige si Zhang, ang magiging asawa mo na. Pagkatapos mong ikasal, alagaan mong mabuti si Zhang. Kung hindi, magdudusa ka. Ginang, so, mukhang ang anak mo, ay kailangan talagang turuan. Totoo nga. Ang ugali niya ay napakatigas. Ikaw, dali-dalihin mo na siyang dalhin. Dalhin siya. Bitawan niyo ako. Boss, nalaman ko na, ang tumawag ay, si Lin Fangro. Bakit tumawag? Si Lin Fangro kay Xia Meng, binalaan ko na siya, na huwag lumapit kay Xia Meng. Ayaw pa rin niyang makinig. Ang Lin Fangro na ito, ang tapang talaga. Boss, sa tingin ko, may kakaiba sa bagay na ito. Ayaw sabihin ni Xia Meng sa akin. Pupunta ako, sa pamilya So para magtanong. Hoy, Boss, sasama ako sa'yo. ngayon na ipamana ko na ang tarantadong si Suxiao mo. Sa puso ko, gumaan ang loob. Nakakuha ka ng 20 milyon, kaya ka masaya. Nga, noon kasi, akala ko, si Suxiao mo ay isang palamunin. Hindi na siya pakakasalan habang buhay. Sino ba ang mag-aakala na mawawala ang birthmark niya sa mukha? Ay, sayang naman. Kasalanan natin na hindi tayo mabuti kay Xiao mo noon. Kung hindi, hindi sana tayo ganoon kamuhi ni Xiao mo. Kung hindi tayo kamuhi ni Xiao mo. Ngayon, sana tayo ay, nakakapit na sana tayo sa pamilya Xiao. Anong silbi ng pagsasabi mo niyan ngayon? Ako at yung walang kwentang babaeng yan, hindi talaga kami magkasundo. Kahit na anak ko siya sa dugo. Pero, sa nakaraang buhay, mga magkaaway talaga kami. Tama na, tama na. Huwag na natin pag-usapan to. Nakapag-asawa na siya ngayon. Tiyak na hindi na siya babalik para bisitahin tayo. Ayoko nga sa pagbisita niya sa akin. Ako, sapat na sa akin si Xiao Li bilang aking anak, nanay tatay. Huwag kayong mag-alala. Sa hinaharap, aalagaan ko kayo. Esan, pagka-graduate mo sa masteral, bumalik ka at pamunuan mo na ang kumpanya ng tatay mo. Pagdating ng panahon, hahanapan ka namin ng mapapangasawang kapareho ng estado. Ang pamilya So natin, magiging maunlad pa rin. Dumating na si Ginoong Xiao. Bakit gabi na pumunta si Ginoong Xiao? Baka alam niyang pinakasalan na natin si Xiao mo. Bahala na kung alam niya o hindi. Kahit na malaman niya, huli na ang lahat. Si Suxiao mo ngayon, asawa na ni Ginoong Zhang. Hoy! Pulang karakter ng double happiness. Ano, may ikakasal ba ang pamilya So ngayon? Boss Xiao, bakit ka na parito ng ganitong oras? Ah, napala. Kumain na po ba kayo? Kung hindi pa po kayo kumain, hahanda po namin para sa inyo. Kausap ka ng assistant ko. Bingi ka ba? Hindi po ako bingi. Ito lang po, personal na usapin ito ng pamilya Su. Hindi na kailangan. Ipaliwanag pa sa assistant. Kung hindi mo pinapansin ang assistant ko, ibig sabihin, hindi mo rin ako pinapansin. Hindi mo ako pinapansin. Kaya ngayong pumunta ako sa inyo. Pagsasamahin natin ang lahat ng utang, luma at bago. Mga tao. Boss Xiao. Yung mga lumang utang, nangako ka na hindi mo kami pag-initan. Bakit ngayon, dinala mo pa rin ang mga tao mo dito? Alam ko, ang pamilya Xiao ay napakahalaga sa South Country. Pero hindi iyon dahilan para apihin ninyo kami. So Lee, masyado mo yatang inaangat ang sarili mong pamilya. Bakit hindi mo tanungin ang nanay mo kung ano ang ginagawa niya sa likod ko? Boss Xiao. Wala po akong ginawa. Baka may hindi pagkakaunawaan po. Akala mo ba yung tawag na ginawa mo kay Xia Meng? Hindi ko malalaman. Ano ba talaga ang relasyon ninyo kay Xia Meng? Kung magsisinungaling ka pa sa akin, pawawasakin ko ang pamilya So sa South Country. Ganda, dito ka lang sa kama, hintayin mo ako. Sasamahan ko muna ang mga bisita sa pag-inom. Kapag nalasing na ako, babalikan kita. Gapyusan ninyo siya. Para hindi siya makatakas. Sige, Boss Zhang. Mahal, sabihin mo na. Ano ang gusto mong sabihin ko? Wala akong masabi. Kung hindi mo sasabihin, talagang mamamatay tayo. Ang pagpapakasal ko sa anak ko, anong pakialam ng iba? Wala na bang batas? Magpapakasal ng anak? Aling anak ang ipinakasal mo, Lin Fangro? Kung maglalaro ka pa ng misteryoso, palalabasin ko si Suli at ipapakain sa aso. Huwag. Ang ipinakasal ko ay ang panganay kong anak, Boss Xiao. Wala itong kinalaman sa bunso kong anak. Ang panganay mong anak? Ibig mong sabihin, si Su Xiao mo, hindi ba't patay na siya? Ang balita tungkol sa kanyang pagkamatay. Hindi ko ikinalat yon. Siya mismo ang nagkalat noon.
Lin Fangro, alam mong siya ang nagligtas sa buhay ko. Pinakasalan mo pa siya? Naiinip ka na ba sa buhay mo? Boss Xiao, paano mo masisisi ang nanay ko? Si Su Xiao mo ang nakipaghiwalay sa'yo, kaya siya pinakasalan ng nanay ko. Hiwalay na kami ni Su Xiaomo. Boss, si Siaming ba talaga si Su Xiaomo? Parang yun ang gusto nilang ipahiwatig. Tanong ko lang. Si Siaming ba si Su Xiaomo? Si Xiaming nga si Su Xiao mo. Itinago niya ang tunay niyang pagkatao. Hindi ako ang nag-udyok sa kanya. Sarili niyang desisyon iyon, dahil hiwalay na kayo. Kung may galit ka man, sa kanya mo ibuhos. Sino ang nagpahintulot sa'yo na ipakasal si Su Xiaomo? Kahit hiwalay na kami, Hindi mo pa rin siya pwedeng pilitin na magpakasal. Boss Xiao, pakawalan mo ang nanay ko. Pinaghirapan ng nanay ko na palakihin si Su Xiao mo, para lang magkaroon siya ng mas magandang buhay sa hinaharap. Kaya nga siya pinakasal sa isang mabuting pamilya. Pakawalan mo siya. Nasaan na ngayon si Su Xiaomo? Boss Xiao. Samahan kita hanapin si Xiao mo. Basta wag mo kaming sisihin. Bilang mga magulang, gusto lang namin ang pinakamabuti para sa aming anak. Dalhin mo ako sa kanya, ngayon din. Binibini, kailangan mo ba ng tulong sa pag-aayos ng kama? Matutulungan mo ba ako? Dinukot ako. O kaya, tumawag ka ng pulis para sakin. Nakikiusap ako sa'yo. Sige, tutulungan na lang kitang kalagan. CJ. Nasaan ang asawa ko? Saan siya pumunta? Alam kong mahigpit kong itinali ang lubid. Paano niya naalis yon? Boss, huminahon ka muna. Magpahinga ka muna sa kama. Hahanapin ko si Su Xiaomo. Si Su Xiaomo, ang cute-cute niya, naglakas loob pang tumakas. Bubugbugin ko siya gamit ang sinturon. Si Su Xiaomo, ang cute-cute niya, nahanap na ba? Boss Xiao. Ito ang asawa ni Xiao mo. Ipinakasal mo si Su Xiaomo sa matandang ito? Gusto mo bang mamatay? Boss Xiao, pigilan mo na. Asawa ko ang may pakana nito. Wala akong kinalaman dyan. Ayaw sa kanya ng asawa ko, kaya ipinakasal siya. Boss Xiao. Nandito rin po kayo? Dumalo po ba kayo sa kasal ko? Nasaan si Su Xiaomo? Isuko mo siya. Kung hindi, kukunin ko ang buhay mo. Si Su Xiaomo. Tumakas siya. Hinahanap ko rin siya. Boss, huwag kang mag-alala. Dadagdagan ko ang mga tao ngayon. Makakahanap tayo sa kanya. Bago sumikat ang araw bukas, gusto kong makita siya. At, ayokong makita ulit ang matandang to. Dalhin mo siya sa hangganan ng Nanguo. Mula ngayon, hindi na siya pwedeng bumalik sa Nanguo. Opo. Ano na ang gagawin natin? Nawawala na naman si Xiao mo. Ngayon, isinama pa niya ang nanay ko. Hindi natin alam kung saan nagtatago. Binigyan tayo ng 3 araw para ibigay siya. Kung hindi natin maibigay, hindi tayo patawarin ni Xiao Yanshen. Kami ang tunay na magulang ni Su Xiao mo. Gusto siyang pakasalan ni Xiao Yanshen. Kami ang magiging biyanan niya. Hindi ako naniniwala na may gagawin talaga siya sa atin. Tama. Si Su Xiao mo ang naging tagapagligtas niya. Gagawan ba niya ng masama ang pamilya ng kanyang tagapagligtas? Ganyan man ang sabihin. Pero ayaw na ayaw sa atin ni Xiao Yanshen. Siguro si Xiao mo, marami nang sinabi sa kanya tungkol sa atin. Itong pangatlong anak na to. Dapat hindi ko na lang siya ipinanganak. Parang nandito lang siya para maningil sa atin. Anong silbi ng pagsasabi niyan? Kailangan nating maghanap agad. Kung hindi, wala na tayo. Hanap, saan naman tayo hahanap? Hindi nga siya mahagilap ni Xiao Yanshen. Saan pa tayo hahanap? Maghihintay na lang ba tayo dito? Nay, baka dapat mag-abroad muna tayo para makaligtas. Hintayin nating mahanap ni Xiao Yanshen si Su Xiao mo. Tapos uwi na lang tayo. Magandang ideya yan. Ano sa tingin nyo? Ako na ang mag-aayos ng mga gamit. Tara na. Boss. Hinalungkat ko na ang buong probinsya ni Su Xiaomo. Wala akong nahanap. Mukhang siya at ang Lola Su ay tumakas ng gabing iyon. Palawakin ang paghahanap. Hanapin sa buong lungsod. Kailangan nating mahanap siya agad. Opo. Hoy, ano yun? Ano? Pigilan sila. Boss, gusto tumakas ng pamilya ni Sukay. Buti na lang naglagay ako ng tao. Sa labas ng bahay nila kagabi, nahuli na sila. Ano ang gagawin natin? Kung gusto ng 3 yan na tumakas palabas ng bansa, edi palayasin natin ang mag-anak sa North Pole. Huwag nang makabalik pa sa timog habang buhay. Sige. Lola, uminom ka na ng gamot.
Xiao Mu, hindi maganda ang patago-tago. Nang ganito, baka dapat hanapin mo si Xiao Yanchen. Para protektahan ka niya. Natatakot talaga ako, baka hanapin ka ng mga magulang mo. At pilitin kang magpakasal. Huwag kang mag-alala, Lola. Hindi nila tayo mahahanap dito. Ang sama ng pakiramdam ko. Parang na-delay ang regla ko. Baka buntis ako. Hello po. Hindi makontak ang tinatawagan ninyo. Naka-speaker ang FaceTime. Siya Meng. Saan ka ba talaga pumunta? Umalis ka na ba talaga sa Nanguo? May problema ka ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tito, buntis ako. Gusto ko sanang sabihin sa'yo ang balitang ito. Pero, kung malalaman ito ng mga magulang ko, gagamitin nila ang bata para humingi ng pera sa'yo. Kahit saan ka man naroroon. Hahanapin kita. Hintayin ko munang mga anak, saka na lang kita sasabihan. Kapag nakita, hindi nakita pakakawalan pa. Presidente, may nag-iwan ng sanggol. Sa harap ng bahay natin, umiiyak ng umiiyak ang sanggol. Ano ang gagawin natin ngayon? Sanggol. Sino ang nag-iwan? Hulihin mo siya. Ipabalik mo sa kanya ang sanggol. Anong sanggol? Patanjin nga. Lola, nasa labas po ang sanggol. Wala pong utos mula sa inyo at sa presidente. Kaya hindi ko po madala sa loob. Titingin ako. Yan Chen, tingnan mo. Itong maliit na sanggol, kamukha mo noong bata ka. Hindi naman ako ganoon kapangit noong bata ako. Ang ganda-ganda ng batang ito, saan naman pangit? Hindi pa nga fully developed ang mukha. Kapag fully developed na, magiging gwapo rin tulad mo. Lola, bakit mo dinala sa bahay ang batang ito? Ang iyak ng iyak, nakakairita. Paalisin na agad ng mga bodyguard. Kahit hindi ito anak ng pamilya Xiao, buhay pa rin ito. Wala ka namang anak, bakit hindi mo nalang ampunin? Imposible, mas gugustuhin kong magpakadalaga magpakailanman, kaysa mag-alaga ng anak ng iba. HMP, baka anak mo ito. Imposible. Wala akong naiwang anak sa labas. Hoy. Tingnan mo, yan Chen. May sulat dito. Tito, kapag nabasa mo na itong sulat na ito, nasa tabi mo na siguro ang baby. Patawarin mo ako. Ngayon ko lang sinabi sa'yo ang balitang ito. Ama ka na. Kasama ka lang, makukuha ng baby ang pinakamagandang buhay. Pakiusap. Alagaan mong mabuti ang baby natin. Si Xiao Meng. Yan Chen. Ano ang nakasulat sa sulat? Anak mo to, di ba? Kung hindi naman, bakit dito sa tapat ng bahay natin dinala? Bakit may kasamang sulat? Anak ni Siya Meng. Ha? Ayos. Sabi ko na nga ba, kamukha mo tong bata. Ikaw pa ang nagsabing pangit. Si Xiao Meng talaga ang bayani ng pamilya natin. Bigla na lang. Nagkaroon tayo ng anak na lalaki. Pero gusto ko ng babae. E di hanapin mo si Xiao Meng para magkaroon kayo ng babae. Bata pa naman kayo. Kahit ilan pa ang gusto nyo. Talagang hahanapin ko siya. Ang laking bagay ng pagbubuntis, itinago pa sa akin. Grabe naman. Huwag mo siyang sisihin. Hindi ka naman ng anak, hindi mo alam kung gaano kahirap ang manganak para sa isang babae. Bilisan mo at hanapin mo siya, at bawiin mo ng maayos. Boss. Zhang Yuan.
Magpadala kagad ng mga tao para maghanap sa buong lungsod. Lumitaw na si Sia Meng. Boss, paano nyo nalaman na lumitaw na siya? Ang tagal nating naghanap noon, pero wala talagang nahanap na bakas. Sa panahong nawala siya, nagkaanak siya para sa akin. Paano nyo nalaman yon? Nakita nyo na ba ang bata? Naghanap siya ng tao para ihatid ang bata sa bahay ko. Hindi na kailangan ng DNA test. Sabi ng lola ko, kamukhang kamukha ko noong bata pa ako. Talagang magkamukha. Grabe naman yan. Binabati kita, boss. Hindi ko talaga inaasahan to. Napakaaga mong naging tatay. Hindi ko rin inaasahan. Grabe talaga si Sia Meng. Itinago niya sa akin ang ganito kalaking bagay. At saka, nanganak siya. Pero hindi man lang siya humarap para magpaliwanag. Huwag muna kayong magalit. Ang ginawa ni Sia Meng, kahit na sobra. Pero, nagkaanak naman siya para sa inyo, di ba? At ipinadala pa niya ang bata sa inyo. Ibig sabihin, mabuti naman, ang kanyang pagkatao. Kung ako ang nasa kalagayan ninyo, papatawarin ko na siya. Patawarin man o hindi. Hanapin muna natin siya. Huwag muna kayong magmadali. Hahanapin ko na siya. Sandali. Boss. Malamang, bilang Sia Meng, siya nabubuhay ngayon. Sa paghahanap sa buong lungsod. Tutukan ninyo, ang babaeng nagngangalang Sia Meng. Sige. Sia Meng, uwian na. Manager, babae ang palitan dito. Hindi ka pwedeng pumasok. Ako ang boss mo. Pwede akong pumasok kung kailan ko gusto. Sino ang makakapigil sa akin? Manager, tapos na ang trabaho ko. Mauna na ako. Sia Meng, diretso na lang tayo. Gusto kita. Narinig kong single ka. Single nga ako. Pero may anak na ako. May anak ka na? Hindi naman mukhang may anak ang katawan mo. Niloloko mo ba ako? Paano ako magluloko sa iyo? Kakalabas ko lang sa puwerperyo. Kahit na nagkaanak ka na. Gusto pa rin kita. Sino ba naman ang may kasalanan kung bakit ang ganda-ganda mo? Sia Meng, huwag mo akong tanggihan. Kapag tinanggihan mo ako, maghihiganti ako sa'yo. Kung hindi mo makontrol ang libog mo, ako na ang bahala dyan. Aray! Yan Chen. HMM? Tingnan mo ang anak mo, ang bait-bait. Kain, tulog, kain, tulog. Parang maliit na baboy. Hehe. Lola. Hindi ganyan ang pagpuri sa tao. Bigyan mo siya ng pangalan. HMM. Tawagin na lang nating Xiaotian para sa buong pangalan. Hintayin muna nating makita si Sia Meng. Sige. Siya si Sia Meng. Sia Meng. Ikaw naman, ang cute-cute mo. Sino ka ba? Anong karapatan mong manakit? Kahapon, yung pinag-gate ang pagkalalaki ng asawa ko. Sabi ng doktor, hindi na raw siya muling magiging tunay na lalaki. Gusto mo bang maging tunay na lalaki ulit ang asawa mo? Para magluloko sa'yo? Anong pinagsasasabi mo? Ako lang ang mahal ng asawa ko. Kung hindi ako ginambala ng asawa mo, sa tingin mo, sisipain ko ba siya? Magandang bagay ang utak. Sana meron ka. Ginambala ka ng asawa ko. Bakit hindi ka umihi at tumingin sa sarili mo? Malinaw na ikaw ang umakit sa asawa ko. Gusto ka lang niyang tulungan umangat. Isinumbong ko na ang nangyari sa may-ari ng hotel. Hintayin mong matanggal ka sa trabaho. At saka, babayaran mo ang gastos sa ospital ng asawa ko at ang pinsala sa kanyang damdamin. Presidente, nahanap ko na ang impormasyon ni Sia Meng. Nasaan siya? Nagtatrabaho siya sa Imperial Hotel. Presidente, hulaan niyo po kung paano ko siya nahanap. Wala ba siyang nangyari? Wala naman po siyang nangyari. Pero, yung pinag-gate niya ang pagkalalaki ng room service manager. Hanggang ngayon, nasa ospital pa rin yung manager, yung asawa ng manager. Nag-iingay ngayon sa lobby ng hotel. Hoy, hintayin mo ako. Sasama rin ako. Ano, pupunta na ang presidente ng kumpanya dito sa hotel. Sige, alam ko na. Malapit na dumating ang presidente. Tigilan nyo na ang away. Narinig mo yun, di ba? Dumating na ang presidente. Pagdating ng presidente, matatanggal ka na. Maswerte ka pang at mismong presidente ang magtatanggal sa'yo. Hindi ka dapat magreklamo. Nagtatanggol lang ako. Asawa mo ang unang nanligaw sa akin. Sa palagay mo ba may maniniwala sa'yo? Ang ganda-ganda mo. Ikaw. Anong tatakbo-takbo dyan? Akala mo ba makakatakas ka sa problema? Bitawan mo siya. Presidente, ang asawa ko po. Opisyal kitang binabalaan ngayon.
Natanggal na ang asawa mo. Bakit? Asawa ko ang biktima rito. Ito yung babaeng ito, ang nanligaw sa asawa ko. Siya ang babae ng boss ko. Sa tingin mo ba may pag-asang mapansin ka niya? Yang tanggang asawa mo. Umalis ka na. O kaya tatawagin ko ang mga gwardya. Leyes. Tatawagin ko bang si Yameng o Su Xiao mo? Kung pwede. Tawagin mo na lang akong Xiameng. Mas gusto ko yung pangalang yun. Si Yameng. Kailangan ko ng makatwirang paliwanag mo. Hoy hoy. Tito. Tito, ay naku, Tito, huwag ka nang magalit. Natatakot kasi ako na malaman ng mga magulang ko. Nabuntis ako. Baka gamitin nila yon para singilin ka. Hindi mo alam, 10 buwan na ang nakalipas. Naipalabas ko na ang mga magulang mo, at kapatid mo mula sa Nanguo. Ha? Nakahiwalay ka ba sa mundo? Paano ko malalaman yun? Hindi ba't bawal maglaro ng cellphone ang buntis? Paano ka nabuhay? Wala kang trabaho, wala kang pinagkakakitaan. Hindi mo naman siguro, inaasa sa lola mo ang buhay mo? Nag-aalala sa akin ang lola ko. Ayaw niya akong magtrabaho sa labas. Noong inaapi ka ng mga magulang mo, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kung sinabi mo noon, pinagsabihan ko na sana sila. Sa huli, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Hindi ganoon. Ginamit nila ang lola ko para takutin ako. Nagkasakit nga ang lola ko dahil sa galit sa kanila. Ang dalawang to. Tito, sigurado ka bang hindi na talaga sila makakabalik sa bansa? Huwag kang mag-alala, hindi na. Hindi mo na kailangang mag-alala, ikaw at ang lola mo. Ikaw ang dapat mag-alala, Su Xiao mo. Ikaw pala ang hinahanap ko. Ang hirap-hirap kong hanapin ka. Tito, ayaw sa akin ng mga magulang ko. Ayaw ko nang ipagpatuloy ang buhay bilang si Suxiao mo. Sige. Mula ngayon, ikaw na ang asawa ko, si Xiao Yanchen. Ano? Ano ka? Tatakbo ka pa?